Uminom ang babae ng 80 gin na alak sa lalaki, para lang mailagay ang kanyang hipag na biyuda sa kama ng lalaki. Ang resulta, nalasing ng sobra ang lalaki at namatay sa pagkalasing. Nagkataon na ako, na naglakbay mula sa ibang mundo, ang sumakop sa kanyang katawan. Sa puntong ito, malabo ang isip ko at papasok na sa kama. Bigla kong natuklasan ang isang maputing figura na nakahiga sa kama. At ito pa, ang sarili kong hipag. Sa sandaling iyon, kalahati na ng aking pagkalasing ang nawala. Mabilis na sabi ni Mickey. Ngayon, bigyan mo ako ng diretsong sagot. Kaming dalawang magkapatid ay parehong malinis. Gusto lang naming makahanap ng mapagkakatiwalaan. Kung papayag ka ngayon. Sa susunod, kaming tatlo ay magsasama-sama. Titiyakin naming masisiyahan ka. Nakinig si Liu Ruyan sa sinabi ng kanyang ate. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamay sa kumot. Hindi makahinga sa tensyon. Natatakot siyang baka tanggihan ko siya. Nang marinig ko iyon, napangiti ako ng mapait. Pagka-transmigrasyon ko, ganito agad ang nangyari. Nakakainis talaga. Ngunit dahil nag-transmigrate na ako, bala ko na ring mamuhay muli. Tanggapin si Liu Ruyan, pwede naman. Pero may malubhang problema ngayon. Nasa dekada 70 tayo. Dagdag pa ang matinding tagtuyot nitong mga nakaraang taon. Hindi lang kakaunti ang ani. Sa bahay, huwag mo nang isipin na makakakain ng busog. Basta hindi mamatay sa gutom, okay na. Ganito rin sa dating may-ari ng bahay. Ang pagkain sa bahay ay sapat lang para hindi sila magutom ni Mickey. Ngunit ngayon, may isang Liu Ruyan na dumating sa bahay. Talagang kulang na ang pagkain sa bahay. Tila naramdaman ni Liu Ruyan ang iniisip ko. Ang boses niya ay parang lamok. Kaunti lang ang kinakain ko. Hindi ako makakakain ng marami. Sapat na ang isang kain sa isang araw. Tila nais akong lamunin ng mga mata ni Mickey. Kailangan kong magbigay ng sagot. Napapangiti ako ng mapait. Naiintindihan ko na ang magkapatid na ito. Si Mickey ay magulo at maingay. Magaling siya sa pakikipag-ugnayan sa labas. Si Liu Ruyan naman ay maliit at mahinhin. Tingnan mo ang pagkamahiyain niya. Sa loob ng simbahan, talagang magaling siya. Lalo na ang kanyang malambot na katawan. Sige na. Hindi naman tayo mamamatay sa gutom. Huwag kang magsalita ng masama. Sinulyapan ko si Liu Ruyan. Nang marinig niya iyon, nanginginig ang katawan ni Liu Ruyan. Ang kanyang malalaki at malalambot na mga mata ay masayang tumingin sa akin. Mika, nagtanong siya ng may pagtataka at tuwa. Ibig sabihin, pumayag ka na. Alam na alam niya ang ugali ko. Kahit hindi pa kami talagang mag-asawa. Malapit na rin. Kung may lalaki sa baryo na walang kapintasan. Ako lang iyon. Ako lang ang nag-iisa sa pamilya ko. Kahit ako lang ang busog, okay na. Nakaplano na lahat ni Mickey. Kung papayag ako dito. Kahit kumain siya ng kaunti, aalagaan niya ang kapatid niya. Hindi niya ako pabibigatan. Kung hindi ako papayag, ano pa ang magagawa ko? Pinipilit niya na akong pilitin ang sarili ko sa hipag ko. Ano pa ang hindi ko pwedeng tanggapin? Narinig mo ba ang sinabi ko? Natuwa si Mickey nang marinig iyon. Agad siyang tumalon sa akin. Hinalikan niya ako sa pisngi. Mabilis kong hinawakan ang kanyang hita. May nakakakita, alam mo. Nakakahiya ka. Naramdaman din ni Mickey na medyo sobra na siya. Namumula ang pisngi. Nagliwanag ang mga mata ni Liu Ruyan sa kumot. Naiinggit niyang tiningnan ang kanyang ate. Gusto rin niya. Halika na. Sabi ko habang isinusuot ko ang berdeng coat. May dagdag na bibig sa bahay. Kailangan nating mag-imbak ng pagkain. Kung upo lang tayo at maghihintay sa kamatayan ngayong taglamig, baka hindi magtagal ay magiging 3 na ang bangkay sa bahay. Ang malakas na ulan ng yelo sa labas ay unti-unting tumigil na. Kapag tumigil ang yelo, tiyak na mag-organisa ang mga tao sa nayon para manghuli sa bundok. Nagpa siya akong sumama sa kanila sa bundok. Nang makita ito, nagtaka si Mickey. Ang lamig sa labas, saan ka pupunta? Nandyan lang si Liu Ruyan. Hindi ka ba papasok para magpainit? Nag-irap ako. Masyado atang malandi ang babaeng ito. Nandito pa ang kanyang hipag sa higaan. Tumigil na ang snow sa labas. Tamang-tama, pupunta sa bundok sina Uncle Lee para mangaso. Sasama ako sa kanila sa bundok. Kahit hindi tayo makahuli, makakakuha pa rin tayo ng kahit kaunti. Para makapagpalakas kayong dalawa. Pagkasabi ko, tumalikod ako at nagsuot ng aking military coat bago umalis. Pagkaalis ko, agad na naging tahimik ang loob ng bahay. Si Liu Ruyan ang unang bumasag sa katahimikan. Salamat. Sa mga mata ni Mickey, may lumitaw na bahid ng kasiyahan. Ngunit agad niyang naisip ang isang bagay. Nakita mo na ang kasalukuyang sitwasyon ni Ruyan. Siyon mo lang ang kailangang bumuhay sa dalawang bibig. Kailangan din nating maging matalino. Dapat alam mo sa puso mo kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Siyon mo ang ulo ng pamilya. Gawin mo kung ano ang ipagawa niya sa iyo. Huwag na huwag kang tatanggi. Sa pagtingin sa mahigpit na tingin ni ate, si Liu Ruyan ay tumawa ng nakatulala. Naiintindihan ko na. Ang malakas na ulan ay tumagal na ng 2 o 3 araw. Ang malakas na ulan ay tumagal na ng 2 o 3 araw. Sa wakas, tumigil na ang ulan ngayon. Ang mga lalaki sa Tachuan Village ay naghahanda ng kanilang mga gamit sa pangangaso. Maghahanda na kaming pumasok sa bundok para mangaso. Sa mga nakaraang taon, sunod-sunod ang tagtuyot. Halos wala na kaming inaning pagkain. Ang tanging paraan para mabuhay ay ang pumasok sa bundok at mangaso. Pero hindi ganoon kadali ang mangaso. Una, mahirap makakuha ng mahuli. Pangalawa, napakadelikado sa bundok. Ang pamilya ni Mang Lee ay magagaling mangaso dito sa lugar. Kapag humihinto ang malakas na pag-ulan ng nyebe, si Old Lee ay palaging nag-organisa ng mga tao para mangaso sa bundok. Lahat ng makakagalaw sa nayon ay sumasama. Dahil may hindi nakasulat na tuntunin sa pangangaso sa bundok. Kapag umakyat ka sa bundok, kahit nagtrabaho ka man o hindi, makakakuha ka ng kaunting pagkain mula sa bundok. Hindi pa man nakakapasok sa bahay ni Old Lee. Nakita ko na ang napakaraming tao sa labas ng pinto.
Nakasuot ng mga coat, bawat isa ay naninigas sa lamig at humihinga ng malakas. Bawat lalaki ay payat na payat. Dapat alam mo na ito na ang pinakamalakas na mandirigma ng Taichuan Village. Para umakyat sa bundok, lahat ng pamilya ay nagbibigay ng kanilang natitirang pagkain. Para mabusog ang mga lalaki. Para magkaroon sila ng lakas na umakyat sa bundok at mangaso. Para sa kapakanan ng pamilya. Kung mabigo, titiisin na lang ang lamig at gutom. Kahit kamatayan. Narinig ko ang usapan ng mga lalaking nasa paligid. Balak ni Oldly na personal na pamunuan ang grupo paakyat ng bundok. Talaga naman. Noong nakaraan, balak ni Oldly na pumasok sa bundok para manghuli ng baboy ramo. Hindi ko akalain na nakatakas ito. Sa pag-akyat sa bundok na ito, plano ni Oldly na hulihin lahat ng baboy ramo. Sabi nila, 200 libra daw. Nang marinig ko iyon, hindi ko napigilan ang pagtulo ng laway ko. Si Li Weiping, ang anak ni Oldly, ay tumingin sa akin ng may pagtataka. Gusto mo rin bang umakyat? Kinakamot ko ang ulo ko. Kuya Li. Sa pagkakataong ito, nakikita kong lahat kayo ay aakyat sa bundok. Balak ko ring bumili ng makakain para sa asawa ko. Para lumakas siya. Narinig ni Li Weiping ang sinabi ko. At natuwa siya. Asawa mo ba? O kayong mag-asawa? Habang nagbibiruan, lumabas si matandang Li na may dala-dalang gamit pang pangangaso. Dala ang mga gamit, handa nang pumasok sa bundok. Ngunit nang maghanda na ang grupo para umalis, may biglang nakakita sa akin at nagalit. Paano makakasama si Yun mo sa bundok? Hindi ba't hindi ito patas? Payat na payat ang lalaking ito. Lalo pat wala siyang karanasan sa pag-akyat ng bundok. Hindi pa man niya nahahawakan ang baril. Kung aakyat ako, malinaw na gusto kong makibahagi, di ba? Maging matalino ka at umalis ka na. Huwag kang tumambay dito at sayangin ang mga resources. Mayroon ang hindi nasisiyahan sa nayon dahil sa akin na nag-iisa sa 2 kapatid na mi. Mayroon ang hindi nasisiyahan sa nayon. Nang makita nilang aakyat din ako sa bundok, agad na lumabas ang kanilang hindi pagkasundo. Ayon sa patakaran, para hindi masayang ang pagpunta, kahit may umakyat sa bundok na walang ginawa. Sa huli, may makukuha rin sila kahit kaunti. Medyo malamig ang tingin ko, gusto ko sanang magsalita. Ngunit may malaking kamay na dumapo sa balikat ko. Kung may lakas pa kayo, umakyat na kayo agad sa bundok. Bakit kayo nagdadaldal dito? Nang makita si Li Weiping na nagsasalita, ang iba ay napilitang tumahimik at sumunod sa pag-aayos ng gamit paakyat sa bundok. Ang bundok na nababalutan ng pilak ay parang paraiso sa lupa. Tahimik ang paligid. Tanging ang lagitik ng mga yapak sa niebe ang maririnig. Sumusunod ako sa likuran ng grupo, hindi nagmamadali. Pinagmamasdan ko ang paligid ng bundok. Sa nakaraang buhay, bilang isang top mercenary. Kung pag-uusapan ang survival skills, sigurado akong mas malakas ako sa kanila ng daan-daang beses. Kung ang pag-uusapan lang ay pangangaso. Sa tingin ko, hindi ako kasing lakas ng mga lalaking ito. Dito, biglang huminto si Oldly sa harap. Yun mo, sumunod ka sa iyong Kuya Li. Hindi nagbabago ang ekspresyon ni Oldly. Pagpasok sa bundok, kailangan mong maging alerto ng husto. Lalo na para sa isang bihasang mga ngaso na tulad niya. Kahit kaunting pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng kapahamakan. Alam kong iniisip ni Oldly ang kanyang sarili. Sa buong 10 tao sa grupo, ako ang pinakabata. Pinapagawa niya ito kay Li Weiping na alagaan ako. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Oldly habang nakatingin sa kagubatan sa harap. Dito na siguro iyon. Ang lugar na ito ay nasira na. Hahatiin ni Oldly at Li Weiping ang 2 grupo. Maghanap tayo sa magkasalungat na direksyon. Naglakad kami papasok sa bundok ng mahigit 1 oras. Hindi namin nakita kahit anong bakas ng baboy ramo. Talagang ginawin kami ng lamig. Kuya Li, lalalim pa ba tayo? Ang lamig dito. Nanginginig sa lamig ang nagsasalita. Buti na lang binigyan ako ni Mikay ng kalahating bote ng alak. Mainit ang buong katawan ko. Mas maganda ito kaysa sa iba. Sinuri ni Li Weiping ang maputing paligid. Nawalan din siya ng gana. Masyadong malamig ngayon. Sige, ganoon na lang muna ngayon. Babalik tayo sa dinaanan natin. Habang naghahanda kaming lahat na umalis, bigla akong may narinig na ingay. May maririnig na kaluskos mula sa harapan. Biglang umuga ang mga palumpong na kasing taas ng tao. Hindi lang ako ang nakarinig. Narinig din ito ng iba pang mga lalaki. Agad silang lahat yumuko at nagbantay. Sa loob ng mga palumpong sa harapan, isang malaking baboy ramo ang lumabas mula roon. Nakatingin siya sa bandang liig nito. Ang sugat na kasing laki ng bibig ng mangkok ay nagkalat na rin. Natuwa si Li Weiping nang makita ito. Ito nga ang hayop na iyon. Hindi ako nagkakamali. Noong paakyat sila ng bundok, sinabi ng kanyang ama sa kanya na tinamaan niya ang liig ng baboy ramo gamit ang kanyang baril. Kung hindi lang makapal ang balat ng baboy ramo, nalagutan na sana ako ng hininga noon. Hinihingal na lumunok si Li Weiping. Bilisan mo. Yun mo. Bilisan mong hanapin ang tatay ko. Ako ang pinakabata dito. Wala akong karanasan sa pangangaso. Ang mga lalaking nakapaligid ay nagdila ng kanilang mga basag na labi. Sa kanilang mga mata ay may kislap ng kasakiman. Sila ay masyadong gutom. Ang mga lalaking ito ay matagal nang hindi nakakatikim ng karne. Nang marinig ko iyon, mapait akong napangiti. Kuya Li. Sa tingin ko hindi na tayo makakaalis. Ang baboy ramo sa malayo ay matagal nang nakatingin dito. Namumula ang mga mata, lumalabas ang puting usok. Ang baboy damo ay bumilis pa. Diretso itong sumugod sa amin. Mabilis na sumigaw si Li Weiping sa lahat. Umakyat kayo sa puno. Agad na tumakbo ang lahat. Mabilis silang tumakbo patungo sa pinakamalapit na puno. Isang baboy damo ang humahabol sa likuran. Nagsigising ang adrenalin ng lahat. Mabilis kaming umakyat sa puno para makaligtas. Ngunit si Li Weiping lang ang hindi. Nadulas ang kanyang paa, at bumagsak siya sa niebe. Nakadapa, nakaharap sa baboy ramo. Nagulat ang lahat.
Hindi maliit ang mga pangil ng baboy ramo na ito. Kung tamaan sa puwit ni Li Weiping, kahit hindi mamatay, mapipilay siya. Pinilit ni Li Weiping na bumangon. Pero habang nagmamadali, lalo siyang nagkakamali. Sa sandaling ito, ang nakabibinging putok ng baril ay sumakit sa pandinig ng lahat. Ang mga ibon sa kagubatang ito ay natakot. Pumaspag sila ng pakpak at lumipad palayo. Narinig nila uli ang putok ng baril. Nagbago ang kanyang mukha. Naku! May nangyayari kay Weiping. Bilisan! Puntahan natin agad. Ako ang nagpaputok. Hawak ko ang isang kamay sa puno at ang isa naman ay hawak ang baril. Ang baril ay umuusok ng puti. Nagsisigaw ng malakas ang baboy ramo. Bumubulwak ang mainit na dugo mula sa mga mata nito. Tumama ang putok sa mismong mata nito. Sa ganoong kalayuan, imposibleng mabutas ang depensa ng baboy ramo. Kailangan lang mahanap ang pinakamahinang bahagi nito. Ang malakas na sigaw ng baboy ramo ay nagpatindig ng balahibo ni Li Weiping. Takbo! Narinig ni Li Weiping ang aking tinig. Hindi ko alam kung ano ang nagtutulak sa kanya. Para muling lumakas ang kanyang mga paanan ng hina na. Yumuko siya at umakyat sa pinakamalapit na puno. Nangyari ito ng napakabilis. Masyadong mabilis para makapag-react ang sinuman. Kanina lang, isang lalaki ang nagmamadaling umakyat sa puno. Nalaglag ang baril. At napulot ko naman. Nang makita nilang ligtas na si Li Weiping, napahinga sila ng malalim. Nakakatakot talaga. Nasa bingit ng kamatayan sa isang iglap. Lahat sila ay natakot. Tanging ako lang ang nakaramdam ng panghihinayang. Mukhang hindi masyadong tumpak ang baril. Hindi napatay ng dating putok ang baboy ramo. Dahil sa matinding sakit, nagwala ang baboy ramo. Nagsalubong ito sa paligid ng walang pakundangan. Kumalat ang nakakasilaw na dugo sa malinis na niebe. Mukhang nakakatakot. Mahigpit na yumakap ang mga lalaki sa puno. Tahimik na naghihintay sa pagkamatay ng baboy ramo. Humihina na ang galaw ng baboy ramo. Sa huli, bumagsak ito sa sarili nitong dugo, humihingal. Bumaba ako sa puno. Sinigurado kong wala ng panganib. Lumapit ako sa baboy ramo. Kung saan pumasok ang puting kutsilyo, doon lalabas ang pulang kutsilyo. Si Li Weiping ay nakabawi na rin mula sa takot. Lumingon siya at tiningnan ang grupo ng mga taong nagkatinginan. Sino pa ang nagsasabing walang silbi si Yun mo? Buti na lang na iligtas ng putok ko ang buhay niya kanina. Kung hindi, malamang patay na siya ngayon. Sa sandaling iyon, may narinig na mabilis na tunog mula sa malayo. Sila na pala iyon, sila uli at ang kanyang grupo. Pagdating dito, nakita nila akong binubunot ang kutsilyong nakatusok sa baboy ramo. Dugo ang bumalot sa buong katawan ko. Hindi makapagsalita si Oldly sa takot. Ang ilang lalaking kasama niya ay nanlaki rin ang mga mata. Hindi makapaniwala ang kanilang mga mukha. Nang makita niya ang kanyang ama, mabilis na bumaba si Li Weiping mula sa puno. Sinabi niya kay Oldly ang lahat ng nangyari. Tinitigan ni Oldly ang duguan kong katawan. Yun mo. Salamat sa pagligtas mo kay Weiping. Taos pusong pasasalamat ni Oldly. Mas lalo pang yakap ako ng mahigpit ni Li Weiping. Salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, mawawala na ang buhay ko ngayon. Napakamot ulo na lang ako at mumiti. Isang bagay lang naman. Ang baboy na ito ay sugatan na talaga. Nagkataon lang na tumama ang putok na iyon. Swerte talaga, swerte. Gusto ko lang tahimik. Ayokong makakuha ng masyadong maraming atensyon. Mumiti si Oldly at lumingon para tawagin ang iba. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Madaliin ninyong buhatin ang baboy ramo. Mabigat ang mahigit 200 librang baboy ramo. Malayo ang nayon at mahirap ang daan. Halos 2.5 oras kaming naglakad bago kami makauwi sa nayon. Sa sandaling ito, ang magkapatid na Mikay ay sabik na naghihintay sa pagbabalik sa nayon. Kasama rin nila sa bukana ng nayon ang ibang mga kababaihan. Lahat sila ay naghihintay sa magandang balita mula sa kanilang mga asawa. Para makapunta ang kanilang mga asawa sa bundok. Ang pag-asa ng buong pamilya ay nakasalalay sa mga lalaking umakyat sa bundok. Sa sandaling iyon, may narinig na sigaw. Oy! Hindi ba si Ruyan yan? Bakit ka rin napunta rito? Nang marinig ito, lahat ng mata ay nakatingin kay Liu Ruyan. Si Liu Ruyan ay likas na mahiyain. Lalo na nitong mga nakaraang panahon. Sige na, pinagalitan na siya ng mga kababaihan na ito ng matagal. Mas lalo pa siyang nagkaroon ng trauma at hindi na nangahas magsalita. Ano na naman? Kakakilala lang kayon mo. At gusto mo ng mga lunya. Talagang hindi niya gusto ang biyudang ito. Noong una, ang asawa ko ay kumatok sa bahay ni Liu Ruyan ng hating gabi. Kahit hindi kasalanan ni Liu Ruyan, ay kinamumuhian pa rin siya ni Bugifang. Si Liu Ruyan na malaki ang dibdib at puwit. Lahat ay tahimik na lumalayo sa kanya. Dahil sa chismis na si Liu Ruyan ay malasabianan at asawa. At malandi pa. Hindi natin alam kung ilang lalaki na ang nakasama niya. Kahit na hindi totoo. Pero dahil sa sabi-sabi, lahat ay naniniwala na totoo ito. Nang makita ni Gugifang ang itsura ng lahat, bahagya siyang bumuntong hininga sa isip niya tungkol kay Liu Ruyan. Si Yun mo naman. Hindi niya alam kung paano kanya dapat kontrolin. Hindi ka ba natatakot magkasakit? Nang akmang sasagot si Mikay. Hinawakan ni Liu Ruyan ang braso ni Mikay. Hayaan mo silang sabihin ang gusto nila. Maghihintay pa rin tayo kay kuya. Medyo nagtatampo ang boses ni Mikay, ngunit pinipigilan pa rin niya. Kaya ni Liu Ruyan na magtiis. Pero hindi kaya ni Mikay. Gugifang, kumain ka ba ng tae ngayong araw? Bakit napakabaho ng bibig mo? Kasalanan pa ng iba kung hindi mo mabantayan ang sarili mong asawa. Hindi ka masisisi kung hindi ka makabuntis, hahanap ang lalaki mo. Ang pangungusap na ito ay parang isang matalim na kutsilyo, na tumusok ng malalim sa puso ni Gugifang. Ito ang kanyang kahinaan. Ngayon, may taong hayagang nagbunyag nito sa harap niya. Naggalit si Gugifang. Nagsisimula na siyang magmura, nang biglang may narinig siyang masayang sigaw. Sila ba si Oldly at ang iba pa? Ang madilim na anino na papalapit mula sa malayo ay sina Oldly at ang iba pa.
Lahat sila ay nagtulong-tulungan at sumalubong. Nagliwanag ang mga mata ni Mikay at dali-dali rin siyang sumugod. Si Liuruya naman ay nagpipigil ng labi. Hindi siya makapunta. Hindi talaga angkop ang kanyang pagkatao na lumitaw dito. Nang makita ng lahat ang baboy ramo sa likod ng mga lalaki, nagliliyab ang apoy sa mga mata ng bawat isa. Nakakuha kayo ng ganito kalaking baboy ramo sa pag-akyat ninyo sa bundok. Tatay ni Gowa, malaki ang inyong nakuha sa pag-akyat ninyo sa bundok, hindi ba? Kaya pala matagal kayong umakyat. Ang likod na hita na ito ay sa akin. Ang iba ay sa inyo na. Kukunin ko ang kalahati ng tadyang. Karaniwan, mas malaki ang ambag ng asawa ko. Ngayong ako na ang kumuha nito, okay lang siguro, di ba? Natuwa ang mga kababaihan. Nabahagi na nila sa kanilang isipan. Lalo na si Gugifang. Pinag-utosan niya ang kanyang asawa. Handa nang humawak ng kutsilyo para hiwain ang tadyang. At ang mga lalaking ito ay namumula na. Nakatayo lang sa gilid at hindi nagsasalita. Ang matalinong lalaki ay dali-daling hinila ang kanyang asawa. At sinenyasan na huwag itong magsalita. Habang si Mikay ay desperadong hinahanap ang aking anino sa dami ng tao. Ngunit nang makita akong duguan, agad siyang namutla sa takot. At dali-daling umikot sa akin. Nang matiyak na wala ng problema, saka siya nakahinga ng maluwag. Dinala ng lahat ang baboy ramo sa bahay ni Mang Li. Ako naman ay umuwi muna para magpalit ng damit. At ang mga tao sa baryo ng Taichuan. Nang malaman nilang nakahuli si Mang Li ng mahigit 200 librang baboy ramo, agad silang nabaliw at nagtulong-tulungang pumunta sa bahay ni Mang Li. Pagkatapos kong magpalit ng damit, pagpasok ko sa pintuan ni Lolo Li, narinig ko ang nakakabinging sigawan mula sa loob. Lolo Li, bakit hindi kami binibigyan? Hindi ba't nangangaso rin ang asawa ko sa bundok? Ang boses ni Gugifang ay lalong nakakabingi, tungkol sa paghahati ng bagong hulihang baboy ramo. Mas lalo siyang hindi nasisiyahan ngayon. Si Lolo Li. Habang nagsasalita si Gugifang, lalo siyang ginanahan. Lolo Li. Bagaman ikaw ang nangunguna, totoo iyan. Ngunit dapat mo pa ring sundin ang mga patakaran. Ang kakayahan ng aking asawang si Shai, hindi alam ng iba. Hindi mo ba alam? Dapat talaga ay malaki ang kanyang bahagi. Ikaw na nga. Ibinigay mo ang parte namin kayon mo. Ngayon, kailangan mong ipaliwanag sa akin ng maayos. Malalim na humikit si Old Lee ng kanyang tabako. Dahan-dahan siyang nagsalita. Asawa ni Old Shai, kailangan mo ring maging makatwiran, hindi ba? Ang patakaran ay patakaran. Palagi akong patas. Hindi ako kumakampi kaninuman. Kung kanino man iyan, sa kanya na iyan. Nandito na ang sinasabi ko ngayon. Kung mayroon kang reklamo, huwag ka nang sumama sa akin sa pangangaso. Nagbigay siyon mo ng ganito kalaking effort. Talagang sa kanya na iyan. Huwag mong sabihin pati mga tadyang ay sa kanya na rin. Si Lolo Lee ay isang matagal ng mga ngaso. Araw-araw siyang nakikipag-ugnayan sa mga espiritu ng bundok at mga nilalang sa kagubatan. Mayroon siyang likas na pagiging mailap, dagdag pa ang kanyang edad at posisyon. Kaya naman walang naglakas loob na sumalungat sa kanya. Nasa tabi ako, nakakunot ang noo, hindi maintindihan. Ngunit si Mikay ay talagang pinanood ang buong pangyayari. Nang makita niya ako, nagsalita siya. Ang dahilan kung bakit maingay dito, ay dahil sa tingin ni Gugifang, kinikilingan ka ni Old Lee. Nagsalita si Old Lee, na makukuha ko ang kalahati. Ang natira ay para sa inyo. Nang marinig nila ito, natural lang na magkaroon sila ng sama ng loob. Ngunit si Gugifang ang naging kinatawan. Sa ilalim ng malabong ilaw, si matandang Lee ay umubo habang umunguya. CJ, makinig kayong lahat sa akin. Lahat kayo ay mahilig magdiin sa mga patakaran. Ngunit ang ating patakaran ay kung gaano kalaki ang iyong pagsisikap. Ganoon din ang iyong makukuha. Baka gusto ninyong tanungin ang mga lalaki sa inyong pamilya, na siyon mo lang ang nakapatay ng baboy. At sa kanya pa nailigtas ang anak ko ngayon. Sa tingin ko, sa lahat ng paraan, ito ay dahil sa kanya. Kung susundin natin ang patakaran, lahat ng karne ay dapat kayon mo. Kung wala na kayong ibang gagawin, pwede na kayong umalis. Marami pa namang pagkakataon sa hinaharap. Nang lumabas ang mga salitang iyon, biglang naging tahimik ang lahat na parang patay. Ang kalahati pa lang kanina ay nagdulot na ng ganitong pagbabago sa damdamin ng lahat. Lalo pa ngayong buong buo na. Ganito ang lohika. Pero sa pagkakataong ito, na pagkakaisa ang lahat. Yung mga tahimik na lalaki kanina ay tuluyan ng nagsalita. Sa harap ng desisyong ito, lahat ay gumawa ng parehong desisyon ni Gugifang. Nagiging agresibo. Tama ka rin, matandang Lee. Pero kailangan din nating mabuhay. Ito lang ang inaasahan ng lahat. Kahit wala tayong merito, may pinaghirapan tayo. Lahat tayo ay naghihirap para mabuhay. Hayaan akong sumuko. Talagang imposible iyon. Hindi ba't ito na ang katapusan ko? Nagkagulo ang lahat, sabi nila. Nag-uusap-usap, parang nagulo ang lahat. Sa sandaling ito, isang malakas na putok. Bumaril si Li Weiping sa labas. Biglang natahimik ang paligid. Nagtinginan sila kay Li Weiping. Nailigtas ko ang buhay niya ngayon. Kahit ano pa man, kakampihan niya ako. Mahihiya pa ba kayo? Sinusuportahan niyo si Yun Mo, tama ba? Kung gayon, susuportahan ko. Sabi ni Li Weiping ng buong tapang. Tinitingnan ko ang lahat ng walang emosyon. Ang mga salita ni Li Weiping ay nagbigay ng kaunting paggalaw sa aking puso. Pagkatapos ay ibinaling ko ang tingin ko kay Old Lee. Gusto ko lang ang bahagi ko. Pagkasabi ko, tinukoy ko ang baboy ramo. 20 kilo. Ang natitira ay sa inyo na. Natahimik ang lahat pagkarinig nito. Kahit na mabait na ako, kukunin pa rin nila ang malaking bahagi. Mukhang may gusto pa sanang sabihin si Gugifang. Inilapag ni Li Weiping ang kanyang baril. Masamang-masama ang tingin niya rito. Mayroon ka pa bang reklamo?
Nang makita niya ito, wala na siyang nagawa. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang nagsalita si Audley. Sige na. Tapos na ang usapan tungkol dito. Kung sino man ang may reklamo, sila na lang ang umakyat sa bundok para mangaso. Sa ilalim ng tingin ni Li Weiping, sinunod pa rin ng lahat ang paraan ko sa paghahati ng karne. At hinati ang karne ng baboy. Hindi na ako nagpakipot. Kinuha ko ang bahagi ko. At umalis akong mayabang kasama si Mikay. Pinanood ng lahat ang ilang kilong karne ng baboy. Ganito na lang basta kinuha ko. Puno ng inggit ang mga mata nila. Hindi pa rin sila kumbinsido. Pero naalala nila ang sabi ni Audley, na kaya kong manghuli ng baboy ramo mag-isa. Kaya walang nangahas na guluhin ako. Tumingin si Li Weiping sa paligid, at nagsalita habang nakatingin ng masama. Ako, si Li Weiping, ay nagsasabi ngayon. Siyon mo ang aking tagapagligtas. Sino mang magpapahirap kayon mo mula ngayon, ay makikipag-away sa akin. Kailangan pa ng mga tao si Lolo Li para manguna sa pag-akyat sa bundok para mangaso ng baboy. Siyempre, hindi sila maglalakas loob na galitin ang mag-ama. Nabahagi na naman lahat ng karne. Hindi na nagtagal pa ang mga tao sa bahay ni Lolo Li. Dali, iuwi na natin ang ating mga karne. Dahil sa babala ni Li Weiping, wala nang nangahas na guluhin kami. Sa bahay, nakangiting umupo si Mikay sa tabi ng mesa at nagsalita. Hindi ko talaga akalain na ganito karami ang ating matatanggap na karne. Makakakain pa tayo ng ilang araw. Inayos ko ang baboy na hawak ko. Nakabitin sa post sa tabi. Gaano pa karami ang pagkain sa bahay. Mahinang umiling si Mikay. May kaunting mais pa sa ilalim ng lalagyan ng bigas. Tipirin natin ang pagkain. Ilan pang araw kaya tayong makakakain? Nakikita ko ang pag-aalala ng dalawa. Alam kong kailangan pa rin nating humanap ng paraan para masolusyonan ang problema sa pagkain. Sa aming tatlong magkakapamilya, itong kaunti lang na pagkain ay hindi sapat para sa amin. Naupo ako sa tabi ng mesa, at bahagyang tinapik ng aking mga daliri ang mesa. Sa wakas ay nagsalita ako. Pupunta ako mamaya kay Audley, para manghiram ng kanyang baril. Nang marinig nila ang sinabi ko, sumandal si Mikay at tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng komplikadong emosyon. Hindi ko napansin ang tingin ni Liu Ruyan. Tumingin siya sa malaking banga na lalagyan ng mais at seryosong sinabi. Papakainin ko kayong lahat ng karne. Hindi na magkukulang sa pagkain ang ating pamilya. Naghalo-halo ang komplikadong emosyon sa puso ni Liu Ruyan. Sa huli, hindi na siya nagsalita pa. Tumango lang ako. Hindi ko napansin na may mali kay Liu Ruyan. Nakipag-usap ako kay Mikay. Tungkol sa shotgun. Sa tingin ko hindi basta-basta ipapahiram ni Audley. Tungkol sa paghahati ng karne. Kung hindi siya ang nagsalita, siguradong hindi titigil si Ugifang at ang iba. Kailangan nating maging mabuti sa kanila. Kailangan nating magpakita ng tunay na kabutihan. Gusto kong magdala ng ilang kilo ng baboy kay Audley. O kailang ba sa inyo? Pagkatapos ng lahat, ang baboy na ito ay para sa pagkain ng tatlong tao. Kailangan ko talagang makuha ang pahintulot ninyong dalawa. Tumango si Mikay. Ikaw ang magdedesisyon sa bahay na ito. Tama ka dyan, hindi biro ang manghiram ng baril. Kung ibibigay natin ang ilang kilo kay Audley, tama lang. Yung natira, tipirin na lang natin. Gawin natin ang gusto mo. Wala kaming tutol. Sabi ni Mikay. Lumapit siya sa ilang dosenang kilong karne ng baboy at nag-isip. Diretsong pinutol ang mga 5 kilo ng baboy. At inilagay sa harap ko. Nagulat ako. Ang dami nito. Akala ko magtitipid si Mikay. Dahil ang 5 kilong baboy ay sapat na para sa ilang kainan. Minsan kapag hindi maganda ang swerte sa pangangaso sa bundok, maaaring hindi makahuli ng hayop sa loob ng ilang beses na pagtatangka. Hindi ba't sinabi mo rin na mahalaga ang paghiram ng baril? Bigyan mo sila ng mas maraming karne. Para maging maganda ang relasyon natin sa kanila. Para makapangaso tayo kasama nila sa hinaharap. Tumingala ako kay Mikay. Si Mikay naman ay tumingin din sa akin. Sabay kaming umiwas ng tingin. Pupunta na ako ngayon. Magluto ka sa bahay. Magpahinga ka na, Ruyan. Babalik na ako agad. Pero hindi ko inasahan. Dahil sa nangyari kanina sa paghahati ng karne. Si Ugifang ay galit pa rin sa akin. Akala niya binigyan ko sila ulito ng pabor sa likod niya. Kaya naman pinapaboran niya ako. Ang matandang sila Usyay, ang galing niya. Malaki ang naitutulong niya sa bawat pangangaso. Pero ang matandang sila Uli ang walang kwenta na iyon. Dahil siya ang pinuno ng pangangaso. Ganoon na lang niya apihin ang matandang sila Usyay. Yun mo, ikaw na batang pasaway ka. Hindi ako naniniwala na hindi kita kaya. Yung 2 piraso ng bulok na karne nyo. Laging nakikipag-flirt sa mga lalaki. May mukha pa silang kumain ng karne. Masama ang tingin ni Ugifang sa aking likuran. At sa aking bahay, pabalik-balik. Ang mga mamamayan nakakabigay lang ng karne ng baboy at hindi pa nakakauwi. Dito sa Sangandaan, nagbubulungan tungkol sa pagbibigay ng karne kanina. Narinig ni Ugifang ang pagpapalabas ng damdamin ng lahat. Pagkatapos ay nagsalita siya ng may misteryo. Alam niyo ba kung bakit? Lumingon ang lahat kay Ugifang at umiling. Kayo, mga lalaki. Handa ba kayong ibigay ang laman sa isang hipag na hindi niyo kilala? May ilang lalaki ang nagsabi. Kahit sa sarili kong kapatid na lalaki. Pag-iisipan ko pa rin. Sa panahon ngayon, hirap na ang lahat na makakain. Paano pa nila iisipin ang iba? Ugifang, sinabi mo yan. Hindi kaya may relasyon sina yun mo at ang kanyang hipag. Ang chismis ang pinaka-nakakaakit. Lalo na ang mga chismis na may bahid ng moralidad. Kahit totoo man o hindi, marami pa rin itong pag-usapan. Hindi ko akalain na ganito pala si Liu Ruyan. Para lang makakain ng karne, gumawa siya ng ganito kabastos na bagay. Mas kawawa naman pala ang kapatid niya. Ang sarili niyang kapatid, nakikipag-agawan sa lalaki niya. May mga nakakaraang taga-nayon na hindi na nakatiis at nagsalita. Huwag na kayong magsismisan dito. Hindi kayo gumagawa ng kahit isang matinong bagay sa buong araw. Paulit-ulit ka lang dito sa kasinungalingan mo.
Si Gu Gifang ay diretsyong nag-ipit ng baywang. Tinuro ang ilong ng taong iyon at sinigawan. Ikaw ang hindi gumagawa ng tama. Sa tingin ko, nakipagtalik ka na rin sa balo na iyon. Ang sigaw ni Gu Gifang ay narinig ng kalahati ng mga tao sa baryo. Si Mikay ay agad na nagalit. Diretsyong bumalik sa bahay at kinuha ang itak. Gu Gifang, kung hindi mo mapigilan ang iyong bibig, puputulin ko ang iyong dila. Tingnan natin kung maglalakas loob ka pang manirang puri. Si Gu Gifang ay sa likod lang nangungutya. Hindi niya inasahan na diretsyong nagdala ng itak si Mikay. Agad siyang umalis. Sinubukan pa niyang magtago sa likod ng iba. Galit na nakatingin si Mikay sa grupo ng mga tsismoso. Kumikinang ang kanyang taga sa malamig na liwanag. Dahil dito, lahat sila ay otomatikong napayuko. Walang sinuman ang nangahas na humarang kay Gu Gifang. Nag-umpukan sila. Sa huli, hindi alam kung sino sa karamihan ang biglang nagsabi. Si Gu Gifang ang unang nagsalita ng kung ano-ano. Kung may gusto kang sisihin, siya na. Kung papatayin mo siya, patayin mo siya. Hindi na nakahabol si Gu Gifang na lumingon. Ang sundang ni Mikay ay direktang tumama sa tabi ng kahoy. Ang mga nagliliparang piraso ng kahoy ay direktang tumama sa likod ng kamay ni Gu Gifang. Nagsigawan si Gu Gifang. Nakasimangot si Mikay. Hinugot ang kutsilyo mula sa bloke ng kahoy. Tiningnan niya ang grupo ng mga tao. Kung magsalita pa kayo ng masama tungkol sa kapatid ko, ikaw at kayong lahat maghintay kayo. Sa ilalim ng pagbabanta sa mga mata ni Mikay, lahat ay kusang tinakpan ang kanilang bibig at umiling. Huling sinulyapan ni Mikay si Gu Gifang. Isinara ang kutsilyo at umuwi. Ngayon, ako ay hawak na ang 5 kilo ng karne. At narating ko na ang bahay ni Mang Li. Nangyari pa. Nang dumating ako, palabas na si Li Weiping. Itinaas ko ang kamay ko para batiin siya. Saan ka pupunta? Nang makita ko ni Li Weiping, nagliwanag ang mukha niya. Lumapit siya at inakbayan ako ng may sigla. Kakakain lang natin ng masarap, bakit hindi ka pa umuwi? Bakit ka nandito ulit? Habang nagsasalita, napansin ni Li Weiping ang karne sa kamay ko. Napatingala siya sa akin. Tinulak ko si Li Weiping sa tagiliran. Pinapasok ko si Li Weiping sa loob ng bahay. Nakaupo pa rin si Old Li sa kama. Habang hinihigpit ang kanyang lumang tabako, masiglang sabi ni Li Weiping, "Siyon mo pala ang dumating." Doon lang bumangon si Old Li mula sa higaan. Paglapit niya sa pinto, una niya akong nakita. Pagkatapos, nakita niya ang karne sa aking kamay. Kakabigay lang ng karne. Bakit ka pa nagdala ng karne? Huwag mo nang pansinin ang mga chismis ng mga tao sa baryo. Ang bahagi mong karne ay sa iyo talaga. Ngumiti ako. Inabot ko ang karne sa kamay ko kay Li Weiping. Pagkatapos, lumapit ako kay Lolo Li. Tito Li, gusto ko sanang humiram ng baril. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Lolo Li. Hindi ka ba nagbibiro? Pwede bang basta-basta gamitin ang shotgun na yan? Buti na lang at nagkataon lang ngayon. Paano kung masaktan ka sa susunod? Agad akong nagpaliwanag. Tito Li, walang shotgun. Mahirap talagang manghuli ng hayop. Hindi naman ako pwedeng umasa lang sa nakaimbak, di ba? Umiling pa rin si Lolo Li. Hindi talaga siya pumayag na ipahiram sa akin ang hunting rifle. Pinabalik niya ulit kay Li Weiping ang karne. Pinauwi na niya ako agad. Sa kawalan ng pagpipilian, ginamit ko ang paraan ng pang-akit. Ganito na lang, Tio Li. Hindi naman ako manghihiram ng walang kapalit. Kung makakahuli ako ng hayop, bibigyan ko kayo ng isang katlo. Nagalit bigla si Lolo Li. Diretso niyang tinamaan ang ulo ko ng hawak niyang pipa. Para ba sa akin ang pangangaso? Para sa buhay mo. Ngumiti ako. Alam ko naman natakot si Lolo Li na baka magamit ko ito ng mali. Pahiram na lang po. Nakita mo rin. Kaya kong humarap sa baboy ramo ng mag-isa. Kung may baril pangangaso. Siguradong mas marami akong mahuhuli. Naghihintay kumain ng karne ang pamilya ko. Medyo nahirapan si Old Li. Pero biglang nagsalita si Li Weiping sa tabi niya. Tay, sa tingin ko, pwede ito. Siguradong may tiwala si Yun mo kaya siya lumapit sa atin para humiram. Magtiwala ka lang sa kanya. Bumuntong hininga sila ulito. Sa huli, pumayag din siya. Ibinigay niya sa akin ang pinakapaborito niyang baril pang pangangaso. At seryoso niyang ipinaalala sa akin ang maraming mahahalagang punto sa paggamit ng baril. Pagkatapos noon, pinayagan niya akong umalis. Masayang-masaya akong umuwi dala ang aking baril. Nakita ko lang si Mikay na humihila kay Liu Ruyan at bumubulong. Si Liu Ruyan ay umiiyak at mukhang napipilitan. Nakatayo ako sa pintuan. Hindi ako makapasok. Nang makita kong nakatingin sa akin ang dalawang babae, doon ako pumasok sa pintuan. Nais ko sanang itanong kung ano ang nangyayari. Hinaplos ni Mikay ang likod ni Liu Ruyan. Tama na. Huwag mo nang pagtawanan ang iyong kapatid. Ano ang ibig mong sabihin na uwi ka? Iyon ay pugad ng mga halimaw. Hindi ko papayagan na umuwi ka. Nagtataka ako. Bakit biglang gustong umuwi ni Liu Ruyan? Pinabalik ni Mikay si Liu Ruyan sa loob ng bahay. Paglabas niya, sinabi niya sa akin ang mga chismis sa baryo. Bigla akong nagdilim ang mukha. Inilapag ko ang hunting rifle sa bakuran. Pagkatapos, lalabas ako para harapin si Gu Gifang. Paano ko hahayaang apihin ng iba ang babae ko? Nang makita niyang lalabas ako para maghiganti, agad akong pinigilan ni Mikay. Huwag ka nang pumunta sa pito. Huwag ka nang pumunta. Nababalaan ko na siya. Kung magsalita pa siya ng kung ano-ano, hindi ko talaga siya patatawarin. Ang mga matang puno ng luha ni Liu Ruyan ay tumango rin na parang nagmamakaawa. Ayaw rin niyang lumaki pa ang mga bagay na ito. Magkapit-bahay naman tayo sa iisang baryo. Madalas tayong magkita. Alam ko na rin kung ano ang iniisip ni Liu Ruyan. Sa ganitong sitwasyon, kailangan ko na lang sumuko. Pero sa isip ko, matindi kong tatandaan ito. Hindi pwede pauwiin. Baka pwede nating ipaalis ang loob na kwarto. Para doon siya matulog. Mas maganda kaya kung may pader sa pagitan. Ganito rin ang iniisip ni Mikay.
Pero kailangan pa rin niyang makipag-usap sa akin bago magdesisyon. Ngayong narinig niya ang sinabi ko. Tuwang-tuwa si Mikay. Ito na kaya ang tinatawag na koneksyon ng mag-asawa. Ang silid sa loob at sa labas ay iisa ang higaan. Pero dahil may pader sa gitna, dagdag pa, may pinto pa. Hindi na masyadong mahihirapan si Ruyan. Pagkatapos pumasok ni Mikay para kausapin si Liu Ruyan. Lumabas si Liu Ruyan na namumula ang mga mata at nagpasalamat sa akin. Pagkatapos, kaming tatlo ang nag-ayos ng silid sa loob. Inilagay namin ang mga gamit ni Liu Ruyan doon. Pagkatapos gawin ang mga ito, tinawag na rin ni Mikay na kakain na. Sa wakas, may handa na. Dinalahan ako ni Mikay ng malaking mangkok ng malapot na sabaw. Umupo siya sa tabi ko at nasasabik na sinabi. Nakita kong may dala kang baril pagbalik mo. Talaga bang hinira mo ang baril kay Audley? Tumango ako. Sinabi ko sa kanila, kung makakahuli ako ng hayop, bibigyan sila ng isang katlo. Sapat na sa atin ang 2 katlo. Bukas ay mangangaso ako sa bundok. Hawak ni Liu Ruyan ang masa. Hindi siya makakain ng karne. Ngunit nang marinig niyang mangangaso na naman ako bukas, hindi niya mapigilan ang pag-aalala. Bukas na ang pag-alis. Hindi ka ba magpapahinga ng 2 araw? Kaya ko namang kumain ng kaunti. Tumigil din si Mikay sa paglalagay ng karne sa aking plato. Mag-isa ka lang ba? Bakit hindi ka na lang maghanap ng iba pang kaibigan na sasama sa iyo? Nakita ko kanina na pabor sa iyo si Li Weiping. Bakit hindi mo na lang siya isama? Maghanap ka pa ng ilan na may karanasan. Umiling ako para putulin ang sinasabi niya. Ako lang mag-isa, sapat na. Huwag kang mag-alala. May sasabihin pa sana si Mikay. Pero naisip niya ang aking matagumpay na laban ngayon. Sa huli, nagpa siya siyang magtiwala sa akin. Kinabukasan, pagsikat ng araw, lumabas ako mag-isa na may dalang baril. Ito lang ang daan papasok sa bundok. Pagtingala ko, nakita ko ang isang nakakainis na mukha. Oy, ang aga mo namang nagising. Hindi ka yata nag-enjoy kagabi. Tiningnan ako ni Gugifang mula ulo hanggang paa. Agad akong nagmadali. Hinarangan niya ako at nag-cross arms. May dala pang sirang baril. Akala mo naman bayani ka. Huminga ako ng malalim at sinabi, tanga. Makipot na nga ang daan na ito. Pag hinarangan niya, hindi ka na makakadaan. Si Gugifang ay isang palaaway at walang hiya. Narinig niya ang tono ko. Hindi ko na napigilan ang galit ko. Mukhang hindi ka na serbisyuhan ng maayos ng 2 babae kagabi. Ang laki ng iyong ugali. Nang masabi ko iyon, itinutok ko ang hunting rifle sa harap niya. Maaari mo bang isara ang iyong bibig? Nagsasalita ka ng basura. Nang makita ang hunting rifle sa kanyang noo, agad na kinilabutan si Gugifang. Habang nagsasalita, tumagilid siya. Nang makita kong umalis si Gugifang, kinuha ko ang shotgun at umalis. Habang pinapanood niya ang aking papalayo na likod, nagitngit siya ng ngipin at may masamang tingin. Yun mo, maghintay ka. Pag-uwi niya, malakas niyang isinara ang pinto. Nayanig ang mga bintana at ang mga biga. Natakot si Shailene na nakaupo sa kang at napamura. Esta, anong ginagawa mo? Umupo si Gugifang sa gilid ng kang. Humingal siya ng malakas, matinis ang kanyang boses. Anong ginagawa ko? Anong ginagawa ko? Hindi pa ba siya yung mamamatay na siyon mo? Maagang maaga, dala ang sirang baril, nag-isa siyang umakyat sa bundok. Mabuti sana ang pagpayo ko sa kanya. Pero hinawakan pa niya ako. Dagdag pa ni Gugifang. Malinaw na gusto niyang makuha ang atensyon ni Shailene. Pero parang hindi naman talaga doon ang atensyon ni Shailene. Nagtataka niyang tanong. Nag-iisa siyang umakyat sa bundok para mangaso. Hindi ka nagkakamali. Sa ilang at liblib na lugar, huwag mo akong sisihin. Kahit si Audley ay hindi maglalakas loob na pumunta ng mag-isa. Nakikita niyang hindi siya pinapansin ni Shailene. Mas lumakas pa ang kanyang boses. Paano pa ito magiging kasinungalingan? Nagagalit ako sa labas, hindi mo ako pinapansin. Huwag ka nang mag-alala sa mga walang kwentang bagay. Napabalikwa si Shailene at tiningnan si Gugifang. Ang kanyang mga mata ay gumalaw-galaw sa kanyang mga kilay. May bahid ng masamang ngiti sa kanyang mga labi. Huwag kang mag-alala. Kung guguluhin ka niya, ibig sabihin ay hindi niya ako kinikilala. Hindi ba't magaling siya? Kung gayon, hindi na siya makakabalik. Mas lalong nag-isip si Shailene. Kung may mangyari sa akin, hindi ba't mapapakinabangan niya ng palihim ang magandang babae sa bahay? Ang magkapatid na Mikay. Sino sa mga lalaking may kakayahan ang hindi maghahangad sa kanila? Siyempre, ang makasalanang si Shailene ay talagang naghahangad din sa kanila. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Maghanda ka na. Aakyat din ako sa bundok. Susundan ko si Yun mo. Tingnan natin kung ano ang mahuhuli niya sa bundok. Naisip ni Shailene sa kanyang sarili. Kung may mangyari man sa akin sa bundok, hindi ba't lahat ng mahuhuli niya ay mapupunta sa kanya? Nakita ni Gugifang na handang ipagtanggol siya ni Shailene. Kaya dali-dali siyang bumangon. Ang batang walang pakundangan. Talagang gusto pa akong kaawayin. Kaya kong tapusin yan sa isang iglap. Ang galing mo talaga, mahal. Hindi ko pinagsisisihan na pinagkasundo ako sa iyo ni tatay noon. Si Gugifang ay nagbigay ng emosyonal na suporta. Nagdulot ito ng pagkasuklam kay Shailene. Walang ibang dahilan. Ang mukha lang ni Gugifang ay sapat na para mainis siya. May mga pekas sa mukha, mataba at malaki. Nang ikumpara sa kanyang isipan ang mga kapatid ni Mikay, nanginginig si Shailene. Hindi masyadong inalala ni Gugifang. Masayang-masaya niyang inayos ang mga gamit para kay Shailene. Mahirap ang paglalakbay ko sa kabundukan. Ngayon ay sarado na ang bundok dahil sa niebe. Walang daan sa bundok na nababalutan ng niebe. Ang malalim na niebe ay hanggang baywang. Ngunit ang pagpasok ko sa bundok ngayong ay hindi para sa ilang kilo ng mga ligaw na manok o kuneho. Ang layunin ko ay ang mga malalaking ligaw na hayop dahil malapit na ang pagtatapos ng taon. Sa anumang paraan, magkakaroon tayo ng masaganang bagong taon. Kung dati ay hindi ako sigurado, ngayon ay mayroon na akong buong kumpiyansa.
Ang mga hayop at halaman sa malalim na bundok ay lalong sagana. Gagamitin ko ang mga huling ito upang lubusang malutas ang problema sa pagkain ng aming pamilya. Ang mga hayop sa paligid ay matagal nang naubos ng mga kalapit na nayon. May natitira na lang na maliliit na hayop na mabilis tumakbo. Ang ganitong maliliit na hayop ay matagal at nakakapagod. Hindi pa sapat para sa ngipin. Hindi pa sapat para sa ngipin. Hindi ko na lang tinitingnan. Naglakad lang ako papunta sa mas malalim. Naglakad pa ako. Mas naging siksikan ang mga puno sa paligid. Humahagupit ang malakas na hangin na may dalang nyebe, na ginagawang puti ang buong mundo. Pinabagal ko ang aking hakbang, maingat na pinagmamasdan ang paligid. Bigla, napansin ko ang isang kumpol ng mga palumpong sa unahan na tila may kakaiba. Natuwa ako. Dahan-dahan akong lumapit. Ang tanawin sa aking harapan ay nagpatigil sa aking paghinga. Isang malaking kawan ng mga kulay abong usa ang nakayuko. Kumakain ng mga tuyong sanga at dahon sa nyebe. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming usa dito. Habang nasasabi, kinakabahan din ako. Ang mga usa ay ang pinaka-alertong hayop. Kaunting galaw lang, agad silang tatakbo. Dahan-dahan akong gumalaw. Sana makahanap ako ng magandang pwesto para sa disenyo. Ngunit habang gumagalaw pa lang ako, hindi ko sinasadyang natapakan ang tuyong sanga. Ang mga usa ay parang mga kunehong nagulat. Agad silang sumigaw sa takot. Nagsitakbuhan sila patungo sa malalim na gubat. Bahagya kong hinampas ang aking noo sa pagkadismaya. Hindi ako nag-atubiling hinabol sila. Hindi ko pwedeng palampasin ang napakaraming usa. Kasabay nito, dumating din si Shiley sa paanan ng bundok. Habang naglalakad, nagmumura siya. Napakasama nitong si Yunmo. Napakalakas ng loob niyang pumasok sa malalim na bundok. Talagang naglakas loob siya. Nagsisisi siya na bigla siyang nagdesisyong sumama sa akin sa bundok. Ngunit nang maisip niya ang dalawang magagandang babae sa bahay namin, biglang nag-alab ang galit sa kanyang dibdib. Kung may mangyari sa iyo, yung dalawang magagandang babae sa bahay ninyo, ako na ang bahala sa kanila para sa iyo. Sa sarili niyang asawa na mukhang pagod na, hindi talaga nag-alala si Shiley. Hinigpitan niya ang kanyang damit. Medyo nagsisisi siya, pero naglakas loob pa rin akong sumunod. Akala ko ay maglalakad lang ako sa gilid ng bundok. Hindi ko akalain na diretso ang tungo ko sa malalim na bundok. Mag-isa sa mapanganib na malalim na bundok, malaki ang posibilidad na hindi na makakauwi. Nag-aalangan si Shiley. Hindi niya alam kung magpapatuloy pa siya. Lalong lumalakas ang pag-ulan ng nyebe. Puting-puti ang kagubatan. Namumula sa lamig ang mukha ni Shiley. Ngunit habang nag-aalangan si Shiley, isang malakas na putok ng baril ang biglang bumiyak sa katahimikan ng kagubatan. Nayanig ang buong kagubatan, lumipad ang mga ibon. Nagulat si Shiley. May nagpaputok. May malaking bagay talaga na makakapagpaputok sa akin. Putang ina, ang panganib ay nagbubunga ng yaman. Kung makakakuha ako ng kahit kaunti, hindi masasayang ang pagpunta ko. Nagdalawang isip siya, pero tumakbo pa rin siya patungo sa kabundukan. Sinundan ko ang mga usa. Nang makita ang kawan ng usa na hindi kalayuan sa kanya, itinutok niya ang baril sa daan sa harap niya. Pinindot ang gatilyo. Tinamaan ang noo ng usa. Ang usa sa harap ay bumagsak sa sakit. Mabilis akong lumapit at bumunot ng kutsilyo. Tinaga ko ang usa na hindi papatay. Ang katawan ng lalaking usa na bumagsak ay kasing laki ng dalawang ako. Isinabit ko ang pangangaso sa balikat ko. Hawak ng dalawang kamay ko ang dalawang malaking sungay ng usa. Naglalakad ako pabalik sa bahay bawat hakbang. Bawat hakbang ay mabigat at mahirap. Hindi ko alam kung gaano katagal ko hinila ang usa. May malaking bakas ng dugo sa puting nyebe. Pero wala akong oras para linisin ito ngayon. Ang tanging layunin ko ngayon ay makauwi agad. Palubog na ang araw. Mapanganib ang gubat sa gabi. Pinabilis ko ang aking pag-uwi. Ngunit sa pagkakataong ito, si Shiley, na sumusunod sa akin, ay nagmamadali ring tumakbo. Ang mahabang bakas ng dugo sa lupa ay kitang-kita sa nyebe. Lumuhod si Shiley sa lupa upang suriin ito. May bahid ng pananabik sa kanyang mga mata. Talagang ang nahuli ng batang iyon ang biktima. Mayroon ding ilang piraso ng kayumangging buhok. Medyo matigas ang pakiramdam. Ito ay buhok ng usa. Nahuli ni Yunmo ang usa. Habang iniisip ni Shiley, mas lalo siyang nasasabi. Tumayo siya at hinabol ang direksyon kung saan ako umalis. Diyos ko, tulong. Nagsigawan si Shiley sa tuwa. Tinitingnan ang mga baka sa lupa. Malaki talaga ang usa na ito. Kung gagawa lang siya ng kaunting paraan. Kahit mamatay si Yunmo sa malalim na bundok na ito, hindi malalaman ng sinuman. Pagkatapos, dadalhin niya ang usa pabalik sa nayon. Hindi na nag-isip pa si Shiley. Ang pinakamahalaga ngayon ay mahanap ako bago ako makabalik sa nayon. Nang mauna sa akin, nang akma na siyang aalis. Isang kakaibang ungol ang narinig niya sa likuran. Biglang pinawisan ng malamig si Shiley. Mekanikal siyang lumingon sa likuran. Sa harap niya ay dalawang berdeng mata. Sumigaw si Shiley para humingi ng tulong. May lobo. Tulong. Nalumpo ang buo niyang katawan sa lupa. Pilit niyang sinisipa ang paligid. Sinusubukan niyang takutin ang mga lobo sa ganitong paraan. Ngunit sa halip na matakot ang mga lobo, lalo pa itong nagalit. Ang pinakamalapit na lobo ay biglang sumugod. Ang sigaw ay umalingaw sa kagubatan. Nakarating sa aking pandinig habang pababa ako ng bundok. Naisip ko sa aking sarili, bakit pamilyar ang tunog na ito? Sa malalim at liblib na kagubatan na ito, kapag may nasaktan, hindi maiiwasan ang kamatayan. Nakatayo lang ako at palingalinga. Sa kanan ko, may makapal na mga palumpong. Doon ko itinago ang usa. At naglakad ako dala ang baril papunta sa direksyon ng tunog. Mula sa malayo, nakita ko ang isang lalaking duguan. Nakasuot ng kulay abong coat. Sa paanan niya, dalawang lobo ang pilit na kumakagat. Napahiyaw na lang ako. Shiley.
Bakit siya nandito? Ang biglaang sigaw ko ay nakakuha ng atensyon ng lobo. Nang tumingala ang lobo, mabilis kong pinaputukan ang lobo. Tumagos ang bala sa gitna ng bibig ng lobo. Bumagsak ang lobo at namatay. Agad akong tumakbo para tingnan ang katawan ni Shiley. Si Shiley ay puno ng sugat. Ang makapal niyang damit ay nabasa na ng dugo. Nawalan na siya ng malay. Agad akong tumayo at hinila si Shiley papunta sa direksyon ng daanan. Pagkatayo ko pa lang, dalawang lobo na naman ang lumitaw sa aking tabi. Napalibutan nila ako. Nanginig ang kamay kong may hawak ng baril. Kahit magaling ako sa pagbaril. Pagkatapos ng buong araw na ito, halos naubos na ang mga bala. At kailangan kong harapin ang dalawang lobo. Habang pinoprotektahan si Shiley, talagang malaki ang pressure ko. Kailangan ko munang ibaba si Shiley. Isinilong ko siya sa likuran ko. Handa na sanang gamitin ang baril na parang espada. Pero parang nahulaan ng dalawang lobo ang nasa isip ko. At inunahan nila ako sa pag-atake. Sumugod sila mula sa magkabilang gilid para kagatin ako. Kahit mabilis akong kumilos, natalsikan pa rin ako ng kaunting balat. Masakit na parang tinutusok, halos hindi ako makatayo. Dumadaloy pababa ang dugo na parang malinis na bukal. Agad na umatake ang dalawang lobo kay Shiley na walang malay. Mabilis kong itinaas ang baril at nagkarga ng pulbura. Nagpaputok ako sa mga lobo. 2 putok ng baril. Bumagsak ang 2 lobo. Nanginginig sila habang umuungol. Mabilis ang aking mga kamay. Mabilis na bumunot ng balaraw. Sumugod siya. Diretsyong pinutol ang liig ng 2 lobo. Nang patay na ang 2 lobo. Saka siya huminga ng malalim. Ang baril na ito ay isang putok lang. Hindi magagamit sa mga emergency. Napakunot ako ng noo. Gamit ang kutsilyo, tinanggal ko ang balat ng lobo. Isinuksok ko ito sa baywang ko at lumingon sa natutulog na si Shiley. Buti na lang, mga sugat lang sa balat. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi ko lang alam kung bakit siya biglang napunta dito. Malinaw na natakot si Shiley kaya siya nawalan ng malay. Kahit anong gawin kong pagpalo sa pisngi niya, wala pa ring nangyayari. Sa sandaling iyon, may narinig akong maliit na ungol ng lobo sa likod ng puno. Hindi ito kasing lakas ng ungol ng malaking lobo. Parang ungol ng tuta. Dahan-dahan akong lumapit sa likod ng puno. Upang hanapin ang pinagmulan ng tunog. Mabilis kong itinutok ang baril sa lobo at akmang babarilin na sana. Pagkatapos ay nagulat ako. Sa gitna ng yebe at lamig na ito, may maliit pang lobo na hindi pa napipisa. Kung dadalhin ko ito pa uwi at aalagaan. Kapag lumaki na ito, hindi ba't makakasama ko na sa pangangaso? Sige, gagawin ko na. Isinuot ko ang balat ng usa sa aking balikat, at ang balat ng lobo sa aking baywang. Habang yakap ang maliit na lobo sa kaliwang kamay ko, inilagay si Shiley sa isang simpleng kariton na gawa sa kahoy. At hinila ito pababa ng bundok gamit ang kanang kamay. Sa puntong ito, ang tarangkahan ng baryo ay ganap ng madilim. Matagal lang naghihintay si Wugifang dito. Nang makita niyang gumabi na, at hindi pa rin nakikita si Shiley, hindi maiwasang mag-alala siya. Nagpunta siya sa bukana ng nayon para hintayin si Shiley. Nakasalubong niya si Mikay at Liu Ruyan na parehong nag-aalala para sa kanya. Pagkakita ni Wugifang sa dalawa, agad niya silang sinigawan. Hindi kayo nahihiya na dalawa kayong nagsisilbi sa iisang lalaki. Nagsisimula nang sumagot si Mikay. Ngunit nakakita siya ng isang taong duguan sa bukana. Sumigaw si Mikay. Yun mo. Nang makita niyang duguan ako, natakot siya at dali-daling lumapit para tingnan. Tiningnan ni Liu Ruyan ang likod ng kanyang ate na tumakbo palabas. Nanginginig ang mga paa, gusto rin niyang habulin at alalahanin. Ngunit dahil sa agwat ng kanilang katayuan at sa mga tsismis sa baryo, hindi niya napigilan ang sarili at huminto. Nakatayo sa may bungad ng pinto, nag-aalalang nakatingin sa direksyon ko. Sumunod din si Wugifang na tumakbo. Ang taong nakakita sa akin ay biglang napasigaw. Naku, Lao Shay, ano ang nangyari sa iyo? Kakababa ko lang kay Shiley. Agad siyang binuhat ni Wugifang at niyakap habang nakaupo sa lupa at malakas na umiiyak. Siyon mo ang nanakit sa iyo, tama ba? Ang salbahing iyon. Sa mabuti mong hangarin, nag-alala ka na baka mapahamak siyon mo kaya sinundan mo siya. Pero siya pa itong nanakit sa iyo. Galit na galit akong tinitigan ni Wugifang. Ang kanyang pag-iyak ay nakaagaw ng atensyon ng mga tao sa baryo. Naglabasan sila para manood. Napalibutan nila kami. Naku, ang sama naman ng isip niyon mo. Iwasan na lang natin sila sa susunod. Anong nangyari? Bakit biglang sinaktan niyon mo si Shiley? May mga tagabayan na hindi alam ang totoo, nagbubulungan. Pagkatapos suriin ni Mikay ang katawan ko. Alam niyang hindi ako malubha na sugatan. Ang dugo sa katawan ko ay galing sa hayop at kay Shiley. Nakahinga siya ng maluwag. Hinila niya ang laylayan ng damit ko. Tanong niya ng pabulong. Ano bang nangyari sa kanya? Sabi ko ng malamig. Kinagat siya ng lobo. Nakarating ako sa tamang oras at nailigtas ko siya. Narinig ng mag-ama na si Lolo Lee ang ingay. Lumapit sila sa tabi ni Shiley, dumaan sa dami ng tao. Agad hinawakan ni Wugifang si Laolito. Laolito, tamang-tama ang pagdating mo. Ikaw na ang magpasya para kay Laoshiko. Lumuhod si Laolito sa tabi ni Shiley. Binuksan niya ang damit na may duguan at maingat na sinuri ang sugat. Wugifang, huwag mong pagbintangan siyon mo. Talagang kinagat ng lobo si Shiley. Tingnan ninyo ang mga gasgas sa likod niya. Mukhang gawa ng mga kuko ng lobo. Malalim ang sugat. Sa pagbukas pa lang ni Old Lee sa kwelyo ni Shiley, dumami na ang dugo sa kanyang mga kamay. Malubha ang sugat ni Shiley. Makikita ang puting laman sa pagitan ng mga gasgas. Nang makita ito ni Mikay, agad niya akong inilagay sa likuran niya. Pagbukas pa lang ng bibig, puro kabaliwan na ang lumalabas. Narinig mo ba? Ang lalaki ko ang nagligtas sa lalaki mo. Sa tingin ko, kung hindi dahil kayon mo namin, biyuda ka na sana ngayon. Naku po,
Umiiyak na sabi ni Ugifang na parang inaapi. Tingnan mo siya, Laolito. Nasugatan si Shiley. Nagsusumpa pa siya sa atin. Wala na bang batas dito? Hindi man lang tumingin si Laolito. Tumayo siya at lumapit sa akin. Yun mo, totoo ba lahat ng sinabi mo? Ikaw ba ang nagligtas kay Shiley? Tumango ako. Habang kalagkad ko ang usa na binaril ko. Bigla akong nakarinig ng sigaw ng tulong. Nang puntahan ko, nakita kong nakahiga na si Shiley. Tumingin sa akin si Laoli na gulat na gulat. Sabi mo, hindi lang ikaw ang bumasag ng usa. Kundi nailigtas mo rin si Shiley mula sa bibig ng lobo. Hindi siya makapaniwala. Makikita mo ang balat ng lobo sa aking baywang at balat ng usa sa aking balikat. Kailangan mo ring maniwala. Nakita ni Gugifang na nahuli siya. Umikot ang kanyang mga mata. Kailangan mong magbayad ng karne. Kung hindi ka nag-iisa na pumunta sa malalim na bundok, hindi rin masasaktan ang aking Shiley. Ang aking matandang si Shi ay nasaktan dahil sa iyo. Kailangan ninyong bayaran kami. Pagkasabi nito, alam na ng lahat kung ano ang iniisip ni Gugifang. Nasa unahan ng mga tao si Li Weiping. Nakikita niya ng malinaw ang pag-arte ni Gugifang. Ang tingin niya kay Gugifang ay puno ng paghamak. Talagang parang baboy na nagbubungkal. Ang lakas ng bibig mo. Ano bang pinagsasabi mo? Gusto mo lang ng huli niyon mo, di ba? Yung lalaki mo, di ba yan umiihi lang pag natatakot? Tapos may lakas pa ng loob sabihing nag-aalala siya kayon mo. Mas mabuti pa kung hindi siya yung hindi makatayo. Napaiyak sa hiya si Gugifang. Hindi niya alam ang sasabihin. Nagbigay inspirasyon din ang mga salita ni Li Weiping sa ibang mga mamamayan. Naisip nila agad na walang katotohanan ang sinabi ni Gugifang. Agad nilang itinutok ang kanilang galit kay Gugifang. Halos makalimutan ko. Noong nakaraang pagkakataon na nahuli ni Yunmo ang baboy ramo. Siya ang pinakamaingay. Hindi ba totoo? Sa tuwing lumalabas sila para manghuli, si Shiley ang pinakakaunti ang nagagawa. Pero noong hinahati na ang karne, ang boses ni Gugifang ay kayang yumanig sa buong bundok. Kung ako ang tatanungin. Naniniwala pa rin akong si Yunmo ang nagligtas kay Shiley. Ang mga taga na yon isa-isa ay sumugod kay Gugifang. Siyempre, ang pinakamahalagang dahilan. O dahil narinig nila na nakahuli ako ng usa. Kung makakakuha sila ng kaunti mula sa akin. Marami ang may ganitong iniisip. Nang marinig ko iyon, napatawa na lang ako sa galit. Para iligtas si Shiley. Nawala ko ang buong usa. At nasugatan pa ako. Gusto pa ni Gugifang na makibahagi sa karne. May problema ba sa utak niya? Samantala, nakaupo si Gugifang sa sahig. Nararamdaman niyang palubog ng palubog ang kanyang katawan. Para hindi siya magalit sa lahat. Agad niyang dinala si Shiley na malubhang nasugatan at walang malay palayo. Bumulong si Li Weiping. Aalis na sila. Nakakabagot. Sakto sa oras ng pagkain. Ang mga taga-nayong ito ay nagreklamo lang ng kaunti at umalis na rin. Tapos na ang kaguluhan. Ayoko nang patulan si Gugifang. Iba na ang kalagayan ng katawan ko ngayon kumpara sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, napakasama ng kalagayan ng katawan ko. Nasugatan pa ako ng ilang mga hayop. Kung sa nakaraang buhay, baka pagtawanan pa ako ng kung ano-ano. Dahil dito, nagpasya ako. Na kahit man lang ay umabot ako sa kalahati ng antas ng nakaraang buhay ko. At si Mikay, hawak ang braso ko. Hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang mukha. Natuwa siya nang maisip ang mukha ni Gugifang. Na mukhang natalo. Kung nakahuli man ako ng 2 usa, hindi niya iyon pakikialaman. Gusto lang niya akong makauwi ng ligtas. Mas nasasaktan siya kapag nakikita niya ang mga sugat ko. Sumigaw siya ng malakas. Tara na, kapatid. Uwi na tayo para kumain. Tumugon si Liruyan. At pagkatapos ay tumakbo pa uwi. Gusto kong sindihan ang kalan bago pa dumating sina ate at kuya. Ang apoy sa kalan. Pagdating sa bahay, gumawa lang ako ng simpleng higaan para kay Xiao lang. Pagkatapos ay nagpahinga ako. Si Liruyan, na may pagkamalikhain, ay nagpakulo ng isang palanggana ng mainit na tubig. At personal na pinainom ako ng paa. Nakikita ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. Alam mo na agad kung ano ang nasa isip ni Mikay. Gaya ng inaasahan, nasa likod ng kurtina. Nakatingin si Mikay kay Liruyan, puno ng pag-asa. Ako naman ay kumaway. Masyado pa talagang maaga ngayon. Ayokong maging dahilan lang ang pagpapanatili kay Liruyan. Para siya ay magpasalamat. Nang makita niyang kumaway ako para umalis siya. Medyo tulala si Liruyan. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa silid. Nang makita ko ito, napabuntong hininga ako. Mukhang ganito pa rin ang babaeng ito. Pagkatapos kong hugasan ang aking paa, nilinis ko at binigyan ng benda ang sugat. Sakto namang naluto na ang pagkain. Pagkatapos kumain, ang 2 babae ay abala sa kani-kanilang mga gawain. Minamasahe ako ni Mikay. Pagod na pagod ako sa buong araw. Pagkahiga ko, humihilik na ako. Habang si Mikay naman ay maingat na naghubad at pumasok sa kumot. Sa sandaling iyon, biglang may umalulong. Sana yon? Agad akong nagising, alerto na alerto. Bigla akong napaupo mula sa higaan. Narinig ito ni Mikay sa tabi ko. Kinusot niya ang kanyang mga mata at umupo ng nakahihilo. Ano, hindi pa natatapos magsalita si Mikay. Nang tuluyan siyang nagising sa ungol ng lobo. Lobo yan. Paano nakapasok ang lobo sa baryo? Ano na ang gagawin natin? Gawa pa sa kahoy itong pinto natin. Kung makapasok ang mga lobo, lagot tayo, di ba? Narinig din ni Liruyan sa kabilang kwarto ang ingay. Huwag kang matakot. Pakalmahin mo muna si Ruyan. Titingnan ko sa labas. Habang nagsasalita, kinuha ko ang damit sa dulo ng kama. Habang nagbibihis, naglakad ako papunta sa direksyon ng pinto. Inalis ni Mikay ang harang. Nakita niyang gising na siya. Kaya tinawag niya ito para sumunod sa likuran ko. Sa ganitong mapanganib na sandali, hindi siya ligtas kung hindi siya nasa tabi ko. Hindi siya ligtas.
Takot na baka sa susunod na segundo ay biglang tumalon ang lobo mula sa labas ng bintana para kagatin sila. Nakatayo ako sa pintuan. Nakadikit ang aking tainga sa pinto, nakikinig ng mabuti. Narinig ko lang ang mga paa ng lobo na tumatapak sa makapal na nyebe. Gumagawa ng tunog na crunch-crunch. Malalim ang pagkakabaon ng mga yapak nito. Tinantiya ko ang laki ng lobo. Mukhang naamoy ng mga lobo ang amoy. Ang ungol ng mga lobo ay patuloy na umalinggaw sa bakuran. Palapit ng palapit ang tunog. Diretso sa puso ng tatlong magkakapatid na sina Mikay. Kinuha ko ang dating maliit na kutsilyo. Nang ilagay ko ang kamay sa door handle. Nais kong lumabas para tingnan ang sitwasyon. Sa susunod na sandali, may kasarang kamay na pumigil sa akin. Yun mo, huwag kang umalis. Masyado ng gabi. Malinaw ang paningin ng mga lobo sa gabi. Mapanganib kung lalabas ka ng ganito. Ligtas ka kung mananatili ka sa loob. Tiningnan ko ang aking asawa. At siluruyan sa likuran niya na mahinhin. Malinaw na nanginginig siya sa takot. Ako na ngayon ang haligi ng aming tahanan. Kailangan kong maging maingat. Kung hindi, mapapahamak din ang dalawang ito. Natatakot kami na baka pumasok ang lobo sa bintana. Kaya buong gabi kaming nakaupo sa kama, hindi makatulog. Isa ang nagbabantay sa pinto. Dalawa naman ang nagbabantay sa mga bintana. Para hindi makapasok ang lobo. Pero sa kabutihang palad, nang sumikat ang araw, umalis na ang mga lobo. Narinig ko ang mga yapak ng lobo na papalayo. Hanggang sa tuluyan na silang umalis. Nang makaalis na sila, saka ako lumabas. Paglabas ko, ang lahat ay magulo. Kahit ang mga balat ng usa at lobo na nakasampay, ay kinagat-kagat na at sira-sira. Mukhang gutom ang lobong ito kaya napunta sa baryo para maghanap ng makakain. Hula ko. Isa-isa ring lumalabas ang ibang mga taga-baryo mula sa kanilang mga bahay. Nakakakita ng mga bakas ng paa ng lobo sa nyebe. Bigla, nakaramdam ako ng pagkaligtas. Sila Olitao ang pinakamalakas ang boses sa baryong ito. Ngayong nangyari ito, ang una nilang gagawin ay puntahan si Laolito. Laolito. Kinain ng mga lobo ang lahat ng aming pagkain. Ano na ang gagawin natin? Nga. Yung isang tadyang kinuha ko noong isang araw. Hindi ko pa nga nakakain. Paggising ko kaninang umaga, wala na lahat. Narinig ang boses ni Gugifang na lumagpas sa karamihan. Pinutol ang lahat ng usapan. Ano itong ginagawa ninyo? Ang aking matandang si Shi ay napakabigat ng sugat. Ako ay nagbabantay kay matandang Shi at nag-aalala na baka pumasok ang lobo. Takot na takot ako at hindi ako nakatulog buong gabi. Naglingon ang lahat sa tinig. Nakita nila si Gugifang na may hawak na walang laman na palayo. Mula sa likod ng mga tao, lumakad patungo sa harap. Sa palanggana, tanging malamig na dugo na lamang ang natira. Kitang-kita na ang pagkain sa palanggana ay inubos ng mga lobo. Bagaman sinabi na ang nangyayari kay Shailey ngayon, ay bunga ng kanilang sariling gawa. Ngunit dahil magkakakilala naman tayo sa baryo, hindi namin masyadong pinahirapan si Gugifang. Tahimik na lang kaming nanood sa kanyang pag-arte. Manonood na lang. Lolo Lee, mag-isip ka ng paraan. Kung magpapatuloy ito, mamamatay tayo sa gutom. Nga, kung araw-araw dumarating ang lobo, kahit hindi tayo mamatay sa gutom, mamamatay tayo sa takot. Si Lolo Lee ay nakatira rin sa parehong nayon. Natural din na naubos ang pagkain sa bahay. Sabi niya habang nakatayo sa gitna ng mga tao. Malamang dahil sa matinding snow noon. Nawalan din ng pagkain ang mga lobo sa bundok. Kaya napilitan silang pumunta sa baryo para kunin ang ating pagkain. Nagbulungan ang lahat. Ano na ang gagawin natin? Hindi naman pwedeng ganito na lang palagi. Nangunot ang noo ni Lolo Lee. Ngayon, ang tanging magagawa ay pumasok sa bundok at manghuli ng mga lobo. O kaya ipaalisin sila sa lugar na ito. Kung ituring ng mga lobong ito ang lugar na ito bilang kanilang teritoryo, hindi na sila aalis pa. Kailangan silang paalisin agad. Umatras ng 2 hakbang si Gugifang. Panghuli ng lobo. Napakadelikado niyan. Ang lalaki niya ay kinagat ng lobo. Hindi na siya makabangon. Kahit matulog ay hindi niya magawa. Kailangan niyang humiga ng nakadapa. Sa kalagitnaan ng gabi, maririnig mo pa rin ang ungol ni Shailey sa sakit. Kahit walang lobo ngayong gabi. Magigising pa rin siya dahil sa ingay ni Shailey. Hindi pa nakikita ng iba ang malagim na kalagayan ni Shailey ng kagatin ng lobo. Kung hindi sila mag-iingat at makagat ng lobo, siguradong malaki ang sansa nilang mapahamak. Mas mapanganib pa kaysa sa sitwasyon ni Shailey. Nang sabihin ni Old Lee ang mga salita niya, mas lalong hinawakan ng mga babae ang kamay ng kani-kanilang mga asawa. Pinipigilan silang umalis. Ang pangangaso ng lobo sa bundok ay hindi biro. Kung aksidente silang mabalo, hindi ba sila malulunod sa laway ng mga tagabayan? Kung mayroon silang kagandahan, kailangan din nilang mag-alala na sila itatatakan ng ibang lalaki. Hindi sila kasing swerte ni Liu Ruyan. Mayroon pa siyang malakas na bayaw na mag-aalaga sa kanya. Diretsong tumanggi si Gugifang. Masyadong mapanganib ang pag-akyat sa bundok para manghuli ng lobo. Hindi pa magaling sila Oshi, ang tatay ko. Hindi kami pwedeng sumugal. May mga lalaking gustong magboluntaryo. Pero pinipigilan sila ng kanilang mga asawa. Hindi sila pinapayagan. Narinig ko ang plano nila Oli mula sa aming bakuran. Sa tingin ko, pwede itong gawin. Kaya kinuha ko mula sa bahay ang baril na hiniram ko kay Laoli kahapon. Binuhat ko ito sa balikat ko papunta sa bahay ni Lolo Lee. Sumingit ako sa mga tao. Inabot ko ang hunting rifle kay Lolo Lee. Tito Lee, sasama ako sa inyo sa bundok para mangaso. Habang sinasabi ko iyon, tiningnan ko ang paligid. Lahat ng tumingin sa akin ay yumuko, nahihiya. Itinulak ni Lolo Lee ang hunting rifle pabalik sa akin. CJ, itabi mo na ang baril na ito. Mayroon pa ako sa bahay, hindi ko na kailangan. Maraming panganib sa bundok. Kung itatabi mo ito, masigurado ako. Sigaw ni Li Weiping mula sa loob ng bahay. Pupunta rin ako. Hindi tumanggi si Old Lee. Hindi ko rin matanggihan.
Hindi ko rin matanggihan. Kahit kaunti lang ang umaakyat sa bundok. Kahit hindi para sa mga kababayan. Para na rin sa sarili. Kailangan niyang pangunahan ang pag-akyat. Kahit delikado ang pag-akyat. Mas delikado naman ang gabi sa baryo. CJ, 3 na tayo ngayon. May gusto pa bang sumali? Kapag nahuli natin ang lobo, hati-hati tayo. Pagkasabi pa lang, lahat ng tao sa bakuran ni Lolo Lee ay umalis ng walang imik. Hindi pinansin ni Lolo Lee ang mga ito. Lumingon siya at nagsalita sa akin at kay Wei-ping. Babalik ako para ayusin ang mga gamit. Aalis na tayo agad. Pupunta na sana ako para sabihan sina Mikay at Liu Ruyan. Pero tinawag ako ni Old Lee. Yun mo. May mga bala pa ako para sa mga lumang baril. Halika, pasok ka sa loob at ikabit natin. Tumango ako. Pumasok kami sa bahay kasama si Old Lee. Sa harap ay may pader. Nakabitin sa pader ang mga gamit pang pangangaso. May mga crossbow, pana at ilang baril. Naglabas si Old Lee ng ilang bala at nagtanong. Ilang bala ang nagamit mo kahapon? Palitan mo lahat. Tiningnan ko ang magasin. 4 na piraso. Tumingin sa akin sila ulito. Binigyan niya ako ng 4 na bala. At kumuha pa siya ng 1 dosenang bala mula sa kahon para sa akin. 4 na bala, 3 balat ng lobo ang nakuha ko. 1 balat ng oso. Bawat putok tama. Bawat putok nakakamatay. Napansin kong may bahid ng paghanga sa tingin ni Lolo Lee sa akin. Nagtatanong si Li Wei-ping na naghahanda ng mga gamit sa kusina. Tay, handa na ba kayo? Handa na kaming umalis. Narinig ito ni Lolo Lee habang dala ang baril. Ay kumuha pa ng 2 magagandang kutsilyo. Papasok sa bundok para harapin ang mga lobo. Hindi maiiwasan ang pisikal na labanan. Mas ligtas kung may dala kang kutsilyo. Maliwanag ang araw ngayong araw. Hindi pa katagal nang umalis ang lobo sa nayon. Hindi pa rin natatakpan ng malakas na niebe ang mga bakas. Kakarating lang namin 3 sa bundok. Si matandang Lee na may malawak na karanasan ay agad na nakita ang direksyon kung saan umalis ang lobo. Timog silangan. Mag-ingat kayo. Malamang doon ang pugad ng mga lobo. Bumunot sila uli ng kutsilyo mula sa kanyang baywang. Naglakad siya ng mag-isa sa unahan namin ni Li Wei-ping. Bumunot si Li Wei-ping ng kutsilyo mula sa kanyang baywang at sumunod. Ako ang kusang pumwesto sa pinakalikuran. Itinaas ko ang baril sa harap ko. Pinagmamasdan ko ang paligid. Bigla na lang may lobo na sumugod mula sa likuran ko na parang hangin. Mabilis akong nag-react at agad na yumuko. Parang reflex, nakaiwas ako sa atake ng lobo. Ngunit mala si Li Wei-ping. Hindi siya nakaiwas. Nawalan siya ng balanse. Napaatras siya ng ilang hakbang na parang natitisod. Sa huling sandali bago siya bumagsak, mabilis niyang ibinaba ang kanyang bigat. At ang kanyang katawan ay bumaluktot na parang bola, gumulong pa kanan ng 2 beses. Para makaiwas sa kagat ng lobo. Si Old Lee ay agad na tumayo sa harap ni Li Wei-ping. Pinoprotektahan siya sa likuran. Agad ko ring ibinaba ang aking baril. At inalalayan si Li Wei-ping. Tinatanong ko kung okay lang siya. Nagpakita ng estado ng paglaban ang dalawa. Mahinang sabi ni Lilaw. Ito ay isang scout wolf. Mag-ingat kayong lahat. Malamang na malapit lang ang malaking grupo ng mga lobo. Nakatayo sa harap natin ang scout wolf. Dahan-dahan itong naglalakad paikot. Nakatingin sa atin ang mga mata nito, sinusuri tayo. Nang bahagya lang tumingin si Li Wei-ping dito. Hindi niya napigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Mabilis na naramdaman ng scout wolf ang takot sa kanya. Bigla itong tumalon at sumugod kay Li Wei-ping. May kasama itong mga ungol. Ang tunog ay nakatawag ng pansin ng mga kasamahan nito. Narinig ang magulo at mabilis na yabag sa malaking kagubatan. Nagliparan ang puting niebe. Sa isang iglap, ilang malalakas na lobo. Agad kaming napalibutan. Sumigaw sa sakit si Li Wei-ping at nagmura. Mabilis na isinaksak ni Old Lee ang kutsilyo sa likod ng lobo. Wei-ping. Sumikip ang buntot ng lobo sa sakit. Narinig ng hari ng lobo ang ungol ng kasamahan nito at agad na nagutos. Lumapit ang ilang malalakas na lobo kay Old Lee. Napaatras si Old Lee hanggang sa dumikit ang likod niya sa puno. Wala na siyang mapuntahan. Masyadong mabilis ang mga lobo. Kaya kahit si Old Lee nasanay na, wala siyang oras mag-react. Nang makita niyang malapit ng sumugod ang mga lobo, nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Old Lee. Tumalo ng scout wolf at nanatiling nakalutang sa air ng 2 segundo. Ngunit sa susunod na sandali, isang bala ang tumagos mula sa buntot ng scout wolf hanggang sa ulo nito. Ako ang nagpaputok. Ang malakas na putok ng baril ay agad na nagpatakot sa mga lobo. Ang alpha wolf ay tila natakot sa aking shotgun na umuusok. Tumingin ito ng may pag-iingat. Nakita niyang hindi pa rin nawawala ang pagiging mailap ng mga lobo. Agad akong nag-reload. Isang putok ang tumama sa paanan ng pinuno ng mga lobo. Hindi ko layunin na patayin ang mga lobo. Bagkus, ang palayasin sila sa lugar na ito. Kung talagang makikipaglaban kami sa 10 lobo, gamit ang totoong baril. Kahit hindi kami mamatay, malalagot kami. Gaya ng inaasahan ko. Umungol ang pinuno ng mga lobo. Natatakot ito. Malamig na nga at walang pagkain. Nabawasan na rin ang bilang ng kanilang grupo. At sa loob lang ng ilang araw, nawalan pa sila ng ilang lobo. Sino ba namang hindi masasaktan? Nakikita mong medyo natatakot ang pinuno ng mga lobo. Sinamantala ko ang pagkakataon para umatake muli. Hinarap ko ang tingin ng lider ng mga lobo at dahan-dahan akong lumapit dito. Natakot ang lider ng mga lobo sa aking presensya. Hindi nito alam ang gagawin. Agad akong nagpaputok muli. Agad na umungol ng malakas ang lider ng mga lobo. Tinawag nito ang iba pang mga lobo at umurong sila palayo. Habang umururong sila, mabilis na kumilos sila uli at kasama si Li Wei-ping. At paulit-ulit na binaril ang direksyon kung saan tumakbo ang mga lobo. Pinilit nitong mas mabilis tumakbo ang mga lobo.
At para malaman din ng mga hayop na ito na mapanganib ang lugar na ito. Sa susunod na pumasok sila, magiging mas maingat sila. Hindi na sila basta-basta susugod sa kagubatan tulad kahapon. Nang makatakas na ang mga lobo sa malayo, saka palang kumalma ang kanilang mga damdamin. Pinunasan ni Lolo Lee ang dugo sa kanyang mukha. Lumapit siya kay Li Weiping at inalalayan itong tumayo. Itinaas niya ang manggas para suriin ang bahaging kinagat ng lobo. Buti na lang at taglamig. Makakapal at mainit ang suot ng lahat. Kahit kinagat ng lobo, may ilang malalalim na marka lang ng ngipin sa braso ni Li Weiping. Hindi naman malubha. Tumingin si Lolo Lee sa akin. Ang payat niyang mukha ay puno ng katatagan. Ang payat niyang mukha ay puno ng katatagan. Walang bakas ng pagkabahala. Talagang isang matapang na tao. Tumingin siya sa hawak kong baril. At sa patay na lobo na nakahandusay sa lupa dahil sa tama. Hindi niya napigilang mapahinga ng malalim. Talagang hindi sumasala ang taong ito. Hinila ni Lolo Lee si Li Weiping papalapit sa akin. Medyo nahihiyang sinabi niya. Yun mo. Maaari mo bang turuan si Weiping ng pagbaril? Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaran sa pagtuturo mo. Mayroon pang ang seremonya ng pagiging alagad. Pag uwi ko, ihahanda ko na. At sa mga huling mahuhuli ni Weiping, ibibigay niya rin ang isang katlo sa iyo. Ano sa tingin mo? Alam ni Li Weiping na para sa ikabubuti niya ang ginagawa ng kanyang ama. At talagang hinahangaan niya ang aking husay sa pagbaril. Kung hindi dahil sa aking putok kanina, talagang kakain na ng kanyang sariling bangkay si Li Weiping. Hindi naman siya nahihiya. Bagkus, tuloy-tuloy siyang tumatango. Gusto rin niya ang ganitong kahusay na pagbaril. Napakunot ang noo ko at nag-isip saglit. Ito nga ay magandang paraan para makakuha ng huli. Ngunit limitado ang mga kagamitan sa baryo. Hindi ako sigurado kung matuturo ko ng maayos ang pagbaril. Dahil ang aking pagbaril, lahat yan ay bunga ng matinding pagsasanay sa training camp. Parehong paraan. Hindi ko magagamit kay Li Weiping. Pero malaki ang panganib sa pangangaso. Hindi pwedeng sa bawat paglabas niya para mangaso, ako ang sasagip sa kanya. Kailangan ko siyang turuan kung paano iligtas ang sarili niya. CJ, pero may isa pa akong kondisyon. Akin na ang shotgun na ito. At ang mga nahuli ni Weiping, ipapalit ko sa bala para sa akin. Sa pangangaso, hawak ko ang baril. Ang mahalaga ay may magandang gamit sa pangangaso. Sa buong baryo, maliban sa ilang pamilya ng mga ngaso, si Laoli lang ang maraming shotgun. Agad na pumayag si Laoli. Walang problema. Tara na, magligpit na tayo at umuwi. Kinuha ko ang aking kutsilyo at tinanggal ang balat ng lobo. At kasama sina Laoli at ang iba pa, hinati namin ang lobo sa dalawa. Dala-dala namin ito pa uwi. Sa baryo, nagbubulungan ang lahat. Matagal na sina Laoli at ang iba pa, hindi pa sila bumabalik. Baka napahamak sila. Sa tingin ko, malamang kinain sila ng mga lobo. Magsalita ka naman ng maganda. Si Laoli ay bihasa sa pangangaso. Magaling din sa panasiyon mo. Siguradong makakauwi silang buhay. Nang marinig ni Gugifang ang iba't ibang sinasabi ng mga tao, bigla siyang naging interesado. Tiyak sa tingin ko, si Yun Mo ay isang mapagkunwari. Kung talagang may kakayahan siya, bakit hindi siya lumabas kahapon para manghuli ng lobo? Kailangan pa niyang magpasikat ngayon. Habang nagsasalita si Gugifang, lalo siyang nagiging masigla. Lumingon siya at sinabi sa isang matandang binata na nakaupo sa tabi. Patay na si Yun Mo. Ang iyong tagsibol ay darating na. Sina Liguruyan at Mikay ay parehong walang asawa. Sa darating na panahon, isang dulo ng kang ang maglilingkod sa iyo. Isang kabilang dulo ng kang ang maglilingkod sa iyo. Hindi ka makakatulog sa pagtawa, di ba? Sa darating na panahon, magiging masaya ka na. At ako, dala ang aking baril. At kalahating piraso ng karne ng lobo sa aking kamay ay babalik sa nayon. Lahat, bata man o matanda, ay magugulat na nakatingin sa karne ng lobo na hawak ko. Talagang nabuhay silang tatlo at nakabalik. Mukhang marami rin ang nakuha nila. Mga matang sakim. Pero nang makita nila ang mga mata ni Old Lee, na nakatitig sa kanila, matalinong lumayo sila. Hindi pwedeng magalit si Old Lee. Paano kung hindi na niya sila isama sa bundok? Ano ang kakainin at iinumin nila sa lamig na ito? Malapit na ang pagtatapos ng taon. Marami pa ring kulang sa pagkain ang bawat pamilya. Nagsisimula na ang bawat tahanan na mag-imbak muli ng pagkain. Sa bagong taon, kailangan nating makaraos ng hindi nagugutom. Pag-uwi sa bahay, isinabit ko ang karne ng lobo sa malamig na lugar. Naupo ako sa tabi ng kalan at inisip ang natitirang pagkain namin. Gaano pa karami ang natitira nating bigas? Nag-aalangan si Mikay. May kalahating piraso na lang ng karne ng lobo na natira mula sa iyo. May kaunti pang harina sa ilalim ng lalagyan. Ang karne na dinala kahapon ay naubos na rin ng mga lobo. Hindi tayo makakatagal ng matagal. Pero mayroon pa tayong isang maliit na lobo na kailangang alagaan. Hindi ko alam kung ano ang ipapakain sa kanya. Kailangan na lang nating gumawa ng lugaw para sa kanya. Uminom lang ito ng butter. At nagtae. Wala na itong sigla. Sabi ko naman. Kanina pagdating ko, tinanong ko si Mang Lee. Sabi niya, ang asong babae ni Aling Lee sa dulo ng baryo ay nanganak. Pero namatay agad. Hindi, dadalhin ko ang maliit na lobo para magpasuso. Dahil lobo siya, hindi maganda ang kumain ng harina. Mas mabuti pang sumuso sa gatas ng asong babae. Pero paglaki ng lobo, kakain pa rin siya ng karne. Mahabang paglalakbay sa bundok. Pagod na ako. Kumain lang ng kaunti at matulog na agad. Masyadong mabigat ang katawan na ito. Pagdating ko, parang bibigay na ang buong katawan ko. Noong araw, mag-isa akong nakikipaglaban sa malalim na kagubatan ng ilang buwan. Walang nangyari. Sa loob ng bahay, sina Mikay at ang kanyang kapatid lang ang abala. Tinitingnan ako ni Liruyan ng malalim. Naluluha ang kanyang mga mata. Kung hindi ako umalis, ako na lang ang pabigat. Dito na lang tayo maghihintay mamatay. Para sa inyo ni Kuya.
Mika ay nagmamadaling pinutol ang sinabi ni Liu Ruyan. Ano ang sinasabi mo? Hindi ba sinabi ko na sa iyo? Siguradong may makakain ka sa bahay. At saka, sa ganitong sitwasyon, hindi lang ikaw. Kahit ako, wala akong magagawa. Ngayon, magpapahinga ka na lang. Sa huli, magsisisi ka. Hindi talaga nagpapanggap si Mikay. Naging mapula ang mukha ni Liu Ruyan. Kakagising ko lang. Narinig ko ang isang malakas na boses. Yun mo, malapit na ang bagong taon. Gusto mo bang umakyat ulit sa bundok para mangaso ng karne para sa bagong taon? Sumilip sila uli sa loob ng bakuran namin. Pero hindi pa ako lumalabas. Ang ilang kababaihan sa kabilang kalye ay parang mga asong nakaamoy ng buto. Lumapit sila na parang nakalagkad ang buntot. Laoli, isama mo ang lalaki ko. Pati na rin ang pamilya namin. Pwede rin siyang tumulong sa iyo. Mula noong huling paghuli ng lobo, napagtanto ng mga taga na yon, ang kakayahan ko at ni Lolo Lee. Kahit wala silang ginagawa, makakakuha pa rin sila ng bahagi. Umiling si Lolo Lee. Sa pagkakataong ito, siyon mo lang ang isasama ko. Noong nakaraang operasyon sa paghuli ng lobo, lahat kayo ay duwag at takot mamatay. Ngayon, naitaboy na ang mga lobo. Dumating kayo nang maamoy ninyo ang pagkakataon. Mga taong makasarili at sakim. Ay ayaw ko, matandang ito. Matatag ang tono ni Old Lee, hindi nagpapakiusap. Nagtinginan ang ilang kababaihan. Nakabuka ang kanilang mga bibig pero walang masabi. Narinig ko ang sigaw ni Lolo Lee. Masaya ako. Sakto, manatili kayo dito sa bahay. Isara ng maayos ang mga pinto at bintana. Pupunta ako sa pangangaso. Pagkatapos kong magsalita, lumingon ako at kinuha ang mga gamit. Huwag mong kalimutang bigyan ng gatas ang maliit na lobo sa bukana ng baryo. Malapit na ang bagong taon. Gusto ko ring magkaroon ng masaganang bagong taon. Lumapit ako kay Old Lee at sinabi, handa na ako. Tara na. Sa puntong ito, nakapaghanda na rin si Li Weiping ng kanyang kagamitan. May baril sa balikat, may nakasukbit na kutsilyo sa baywang, at may hawak na pana na ibinigay sa kanyang ama. Umalis kaming tatlo papunta sa bundok. Habang ang mga lalaki sa nayon ay nagbubulungan, umuwi para kumuha ng pana at magtipon sa pasukan ng nayon. Handang mangaso sa bundok ng magkasama. Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Kung hindi tayo aakyat sa bundok, talagang magugutom tayo. Ilan sa mga lalaki ay may mga rifle sa bahay, na magagamit natin ngayon. Pagkatapos nilang maghanda, tahimik silang sumunod sa amin. Makikita pa rin ang mga bakas na naiwan natin sa pagpasok sa gubat. Pumunta sila sa Timog Kanluran. Susundan ba natin sila? Hindi na bata si Xu Haifeng. Kasama siya palagi ni Old Lee sa paghuli sa bundok. Kaya marami na siyang karanasan. Ngayong wala si Old Lee na namumuno. Natural na siya ang tinanghal nilang pinuno. Nakita siyang nakaupo sa lupa. Gamitin ang iyong hintuturo para sundan ang mga bakas na iniwan ko. Sabi ni Xu Haifeng. Hindi na natin kailangang sundan sila. Hanapin na lang natin ang sarili nating huli. Kahit pa sumunod tayo sa kanila sa pangangaso, ang malalaking huli ay mapupunta pa rin sa kanila. Pagkasabi nito, lumingon ang maliit na grupo ng mga ngaso at nagpunta sa kabilang direksyon. Sa kabilang banda, matagal na akong naging mercenary. Alam ko na may sumusunod sa akin. Pero hindi ko pinansin. Hindi ko alam kung makakahuli kami ng huli sa pag-akyat na ito. Dahil sila uli at ako ay naghanap na. Nakakuha lang kami ng ilang kuneho. Ang mga kunehong ito ay payat. Hindi sapat para paghati-hasyan. At sa sandaling ito, habang kami tatlo ay naghahanda ng maghanap sa ibang direksyon, narinig namin ang isang sigaw na bumabasag sa kalangitan. Tulong! Si Xu Haifeng yan! Sila ulito ang unang nakatugon. Kami tatlo ay dali-daling tumakbo patungo sa tunog. Nakita namin ang paa ni Xu Haifeng na nakalawit sa isang bitag. Tinanong ni Li Weiping, anong nangyayari? Hindi kami naglagay ng bitag sa gubat. Sabi ng isang katabing taga na yon. Hindi rin namin alam. Kakadaan lang namin dito. Bigla na lang kaming nahuli ng bitag. Naluhod ako sa paanan ni Xu Haifeng. Kinapa ko ang bukong-bukong niya, para kumpirmahing may bali ang buto. Kinuha ko ang aking balisong at isinaksak sa gitna ng bitag. Itinaas ko ang dulo ng kutsilyo. Bumukas ang bitag at tumalsik. Niyakap ni Xu Haifeng ang kanyang paa at huminga ng malalim. Buhay pa ang paa niya. Biglang may narinig ang lahat na nakakabinging tunog. Bulag ba kayo? Napakalaking patibong pero natapakan niyo pa rin. Nakita namin ang ilang tao na papalapit mula sa kanan. Ang nasa unahan ay nakasuot ng cotton jacket. Pero halatang matagal na niyang suot ang damit niya. Kitang-kita ang mga tinahi at pinagtagpi. Nang makita ko ang kupas niyang damit, hindi ko mapigilang mapakunot ang noo ko. Nagkaganyan na ang damit na ito. Hindi ko alam kung mainit pa ba ito. Sila uli ay mukhang alerto. Taga Dazu Village ka. Ang mga taga Dazu Village, para makakuha ng mas maraming huli, naglalagay ng mga patibong ang mga residente sa bundok. Pero ang mga patibong na ito para sa mga residente na nangangaso ay napakadelikado. Kung hahabulin ang biktima at aksidenteng matatapakan, o kailang kung usa o ganito. Kung makakasalubong ng lobo, maaari pang ang mamatay. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ng mga pinuno ng ilang nayon ang paglalagay ng mga bitag sa bundok. Ang ibang mga nayon ay sumusunod dito. Ngunit ang Dazu Village lang ang nanatiling sarili nito. Malugod na inamin ni Xingren. Ako ay mula sa Dazu Village. Si Lolo Lee ay mukhang kalmado sa labas. Ngunit ang galit sa kanyang puso ay napakalinaw na. Ito ang teritoryo ng aming Chenjaya Village. Karaniwan, ang dalawang nayon ay hindi nakikialam sa isa't isa. Naglagay ang Dazu Village ng mga patibong sa kanilang teritoryo. Ngayon, inabot nila ang kanilang mga kamay sa teritoryo ng Taichuan Village. Talagang sobra na ito. Bagaman hindi maganda si Xu Haifeng.
Isa pa rin siya sa mga taga na yon. Kailangan pa rin natin siyang protektahan. Si Zhao Ligo ay mukhang nainip. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Nagsisimula ng magsalita si Old Li. Ngunit hinarang ako ng katabi ko. Si Xu Haifeng ay nasa panganib ngayon. Mas mabuting ipahatid na lang muna siya pauwi. Lumapit ako ng 2 hakbang at hinawakan siya. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng kabilang panig. Kung magsisimula na talaga ang laban, mahuhulog sa gulo si Xu Haifeng. Maaaring maging pabigat pa siya. Mas mabuti pang maipadala na siya agad. Lalo pat hindi pwedeng ipagpaliban ang kanyang sugat. Kailangan siyang madaliing maibalik para magamot. Sang-ayon din si Old Li sa sinabi ko. Agad niyang inutusan ang ilang kasama ni Xu Haifeng. Nasamahan siyang umalis. Bago umalis, hindi niya nakalimutang ipaalala na mag-ingat sa daan pa uwi. Sumang-ayon ng iba at mabilis na binuhat si Xu Haifeng palayo. Sumang-ayon ng iba at mabilis na binuhat si Xu Haifeng palayo. Hindi pa nila nakikita ang kanilang biktima. Ngunit may miyembro na agad na nagdurugo. Gusto na lang nilang magtago. Ngayong pwede na silang umalis. Mas mabuting tumakas na sila sa lugar na ito. Pagkaalis nila, itinutok ko ang tingin ko sa taong nasa kabilang panig. Hindi ito pwedeng basta na lang matapos. Ngayong umalis na si Xu Haifeng. Oras na para makipag-ugnayan sa mga ito. Nanlaki ang mga mata ni Zhao Ligo. Ano na? Gusto mo pang makipag-away? Sabihin ko sa inyo, hindi lang naman sa inyo ang bundok na ito. Kahit saan namin gusto sa Dazu Village. Maglagay ng bitag, ilalagay namin. Hindi ninyo kami mapapakialaman. Nainis si Old Li, tumayo ang balbas niya. Puta, ang baho ng sinasabi mo. Mula pa noong unang henerasyon, may hangganan na ang bundok na ito. Ang teritoryo ng Dazu Village ninyo ay nasa kabilang ibayo ng ilog. Lumapit kayo dito para maglagay ng bitag. May dahilan pa. May dahilan pa. Lumapit ang ilang lalaki sa likod ni Zhao Ligo. Nakapamaywang silang lahat. Nakatingin sa amin ng masama. Hinawakan ko si Old Li. Sinabi kong huwag muna siyang magmadali. Lumingon siya kay Zhao Ligo. May bahid ng ngiti sa kanyang labi. Kaibigan, ano ang iyong pangalan? Nakita ni Zhao Ligo na mabait ako. Akala niya natatakot ako. Mataas ang kanyang baba. Hindi nagbabago ang pangalan ko, hindi nagbabago ang apelyido ko. Zhao Ligo ng Dazu Village. Tumango ako. Kapatid na Zhu. Kayo ba ang naglagay ng mga bitag na ito? Sabi ni Zhao Ligo nang may pagkayamot. Bakit? May mga baboy damo at usa na nagkalat sa bundok. Ano nang masama kung maglagay kami ng ilang bitag? Ano nang problema ninyo sa akin? Sabi ko, tumatawa. Hindi problema. Yung kapatid ko lang kanina ang nakatapak sa bitag ninyo. Malala ang sugat sa binti niya. Gasto sa gamot at nawalang kita. Dapat may paliwanag kayo. Parang narinig ni Zhao Ligo ang pinakamalaking biro. Tumawa ng malakas. Gasto sa gamot. Bayad sa nawalang kita. Wala ka bang matinong pag-iisip? Siya mismo ang hindi tumingin at natapakan ang bitag. Ano nang pakialam namin doon? Mabuti pa nga't hindi ko na kayo pinagbabayad sa bitag ko. Hindi na napigilan ni Li Weiping. Lumapit siya at nagmura. Puta mo. Naglagay kayo ng patibong sa teritoryo namin. Pinatay niyo ang mga tao namin. Tapos kami pa ang sinisi. Saan sa mundo may ganyang hustisya? Nanlamig ang mukha ni Zhao Ligo. Bata. Linisin mo ang bibig mo. Maniniwala ka man o hindi, papatikim ko sa iyo ang lasa ng sipit. Pinigilan ko si Li Weiping. Nakatingin pa rin, nakangiti. Kapatid na Zhu. Pareho tayong kumikita sa bundok. Nakikita natin ang isa't isa. Hindi na kailangang sirain ang relasyon. Ganito na lang. May suhestyon ako. Kunin mo lahat ng clip. Huwag ka nang mag-post sa amin simula ngayon. Kalimutan na natin ang nangyari ngayon. Dumura si Zhao Ligo. Sino ka para makipagnegosasyon sa akin? Hindi ko tatanggapin ngayon. Anong magagawa ninyo sa akin? Napabuntong hininga ako ng 7 beses. Mukhang hindi tayo magkakasundo. Zhao Ligo, huwag kang mag-alala. Kahit hindi tayo magkasundo, ano naman? Matagal na akong nabubuhay sa bundok. Natatakot pa ba ako sa inyong ilan? Lumingon ako kay Lolo Li. Tito Li. Hindi ko masyadong naiintindihan ang mga patakaran sa bundok na ito. Maaari mo bang sabihin sa akin? Nagsasabit ng bitag sa lupain ng iba. Paano ito dapat tratuhin? Umuwaw si Lolo Li. Ayon sa lumang patakaran. Kunin lahat ng clip. Itaboy pababa ng bundok. Kung hindi susunod, bubugin muna bago itaboy pababa ng bundok. Tumango ako. Gawin natin ayon sa lumang patakaran. Nang marinig ito ni Zhao Ligo, bigla siyang nagalit. Tignan natin kung sino ang mga ngahas na galawin ang aking mga kagamitan. Ang ilang lalaki sa likuran niya ay naghanda rin ng kanilang mga gamit. May mga may hawak na pamalo. May mga may hawak na pambakod. Napakalakas ng kanilang dating. Pinagalaw ko ang aking mga pulso. Sabi ko kay Li Weiping. Kapatid na Weiping, protektahan mo si Uncle Li. Sabi ni Li Weiping nang nagmamadali. Yun mo, mag-isa ka. Hindi ako sumagot. Diretso akong naglakad papunta kay Zhao Ligo. Nang makita ni Zhao Ligo na talagang lumapit ako. Nagulat siya. Pagkatapos ay tumawa siya. Naghahanap ka ng kamatayan. Sinuntok niya ang mukha ko. Umiwas ako. Hinawakan ko ang pulso niya. Pinilipit ko ito. Sumigaw si Zhao Ligo sa sakit. Napatumba ko siya sa lupa. Nakadikit ang mukha niya sa niebe. Hindi makagalaw. Nakita ng ilang lalaki sa likuran niya ang nangyari. At sumugod sila na sumisigaw. Binitawan ko si Zhao Ligo. Hinarap ko ang pinakauna sa kanila. At sinipa ko siya sa tiyan. Lumipad siya pabalik. At bumagsak sa niebe, hawak ang tiyan at nagugulong. Nagtinginan ang dalawang natira. At sabay na sumugod gamit ang kanilang mga patpat. Yumuko ako para umiwas. Isang low sweep. Pareho silang bumagsak. Hindi lumipas ang ilang paghinga.
Lahat ng apat ay nakahiga sa lupa, naghihilik. Si Zhao Ligo ay bumangon mula sa lupa. Hinawakan ang kanyang pulso. Tinitingnan niya ako na hindi makapaniwala. Ikaw, pinagpag ko ang niebe sa aking kamay. Kapatid na Zhu. Maaari na ba tayong mag-usap ng maayos ngayon? Namumutla si Zhao Ligo. Nanginginig ang kanyang mga labi sa loob ng mahabang panahon. Hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Lumapit si Old Lee. Sabi niya ng malumanay. Nakuha na ang mga pang-ipit. Hindi na kayo pwedeng pumasok sa teritoryo ng aming Taichuan Village simula ngayon. Kung makita pa namin kayo, hindi na lang kayo basta hihiga. Nagsisigaw si Zhao Ligo. Galit na tumingin sa akin. Sumay niya sa mga tauhan niya at umalis silang nakayuko. Bago umalis, nagbitiw ng salita. Hintayin niyo ako. Hindi pa tapos ang usaping ito. Wala akong pakialam sa kanya. Bumaling ako at tinanong si Mang Lito. Mang Lito, bababa pa ba sila? Nagbuntong hininga sila ulito. Ang mga tao sa Dazu Village ay hindi talaga makatwiran. Nalugi sila sa pagkakataong ito. Siguradong hindi sila titigil. Pero hindi mo kailangang masyadong mag-alala. Ang pinakamalala ay maglalagay sila ng ilang bitag para manginis. Kung talagang magsisimula na sila, ang mga lalaki sa aming baryo, hindi sila basta-basta. Tumango ako. Pero nag-ingat ako sa isip ko. Lumapit si Li Weiping. Tinitingnan niya ako na puno ng paghanga. Yun mo, ang galing mo kanina. Paano mo yan napag-aralan? Turuan mo naman ako. Sabi ko habang nakangiti. Pag-uwi na lang natin tuturuan kita. Pero may paalala lang ako. Mas mahirap itong pagsasanay kaysa pangangaso. Sabi ni Li Weiping habang tinatapik ang dibdib. Basta't maging kasing galing mo ako. Kahit gaano kahirap kakayanin ko. Sinamaan ng tingin ni Lolo Li ang kanyang anak. Huwag ka ng madaming satsot. Tingnan mo kung may iba pa tayong makikitang bitag. Baka may ibang makatapak mamaya. Naghanap kami sa paligid. Nakahanap pa kami ng 5. Tinanggal namin lahat. Pagkatapos ng lahat ng ito, naantala rin ang pangangaso. Tiningnan ni Old Lee ang kalangitan. Halos tapos na tayo ngayong araw. Uwi na tayo. Babalik tayo sa bundok bukas. May dala akong ilang kuneho. Sumunod ako kay Old Lee at sa anak niya pauwi. Pagdating sa bahay, nakaupo si Mikay sa bakuran, naglalaba. Nang makita niyang ako'y dumating, agad siyang sumalubong. Bakit ka maagang umuwi? Hindi ako nakakuha ng anuman. Ibinigay ko sa kanya ang kuneho. Nagkaroon ako ng kaunting problema, kaya naantala ako. Tinanggap ni Mikay ang kuneho. Hindi na siya nagtanong. Sabi lang niya, hindi ka nasugatan. Hindi ka nasugatan. Umiling ako, okay lang. Sumilip si Liruyan mula sa loob ng bahay. Nang makita ako, may lumitaw na saya sa mukha ko. Maya-maya ay nawala rin ito. Pumasok ako sa bahay. Nakita ko ang tuta na nakahiga sa sulok. Bilog na bilog ang tiyan nito. Nakatulog ito. Sumunod si Mikay at nagsabi. Dinala ko siya sa dulo ng baryo para uminom ng gatas. Ang likot talaga ng batang ito. Nakatakot nito ang asong babae ng pamilya nila uli. Tumawa ako. Hindi ba't mabangis ang mga lobo kapag lumaki na ito? Mas malakas pa ito kaysa sa aso. Sinamaan ako ng tingin ni Mikay. Talaga bang plano mong alagaan yan? Ito ay lobo. Paano kung lumaki at mangagat? Hinaplos ko ang ulo ng maliit na lobo. Huwag kang mag-alala. Pinalaki mula sa maliit. Kinikilala ang amo. Lumapit si Liruyan na may hawak na isang mangkok ng mainit na tubig. Inabot sa akin. Bayaw, uminom ka ng tubig para uminit ang katawan mo. Tinanggap ko ang mangkok. Tiningnan ko siya. Nakayuko si Liruyan. Namumula ang dulo ng kanyang tainga. Uminom ako ng tubig. Tanong, wala namang mahalagang nangyari sa baryo ngayon, di ba? Sagot ni Mikay, wala namang malaking bagay. Si Gugifang lang ulit ang nagkakalat sa bungad ng baryo. Sinasabi niyang nakakita ka ng mga lobo sa bundok. At kinagat ka hanggang mamatay. Natawa ako. Gusto niya pa yatang mamatay ako. Dumura si Mikay. Huwag mo nang pansinin ang babaeng iyon. Makakatikim din siya ng karma. Habang nagsasalita kami, may narinig kaming ingay sa labas. Pagkatapos ay may kumatok sa bahay namin. Malakas na pagkatok, parang bumubulabog sa langit. Nakunot ang noo ni Mikay. Sino yan? Binuksan niya ang pinto. Nakatayo sa labas si Gugifang. Kasama niya ang ilang lalaki mula sa baryo. Mukhang galit silang lahat. Sumigaw si Gugifang sa matinis na boses. Nasaan si yun mo? Pakalabas mo siya. Ibinaba ko ang plato. Lumapit ako kay Pitumpu. Anong problema? Nakakrus ang braso ni Gugifang. Nagkukunwari ka pa. Ang asawa kong sila Usyay, pinasama mo ang lagay. Ngayon, hindi na siya makabangon sa kama. Kailangan mong bayaran ako. Bayaran mo ako. Bayaran ng ano? Sabi ni Gugifang ng may katwiran. Si Laoshi ay nasugatan habang sumasama sa iyo sa bundok. Kailangan mong managot. Hindi ako hihingi ng sobra. Bigyan mo ako ng 20 kilo ng karne. Tapos na ang lahat. Natawa na lang ako sa galit. Si Shailene ninyo ay kusang sumunod sa akin paakyat ng bundok. Nang kagatin siya ng lobo, ako ang nagligtas sa kanya. Kung hindi ka man lang magpasalamat, okay lang. Pero babalikan mo ako para humingi ng karne. Sabi ni Gugifang. Sino ang nag-utos sa iyong iligtas siya? Baka ikaw ang nagdala ng lobo. Sa tingin ko, sinadya mo yan. Sumigaw din ang ilang lalaki sa likuran. Nga. Yun mo, paano ka nakahuli ng ganoon karaming hayop mag-isa sa bundok? May kakaiba talaga. Pinanood ko sila ng malamig. Bigla kong naintindihan. Hindi sila nandito para makipag-usap. Naiinggit sila sa nahuli kong hayop. Naghanap lang sila ng dahilan para makisawsaw. Nanginginig sa galit si Mikay. Tinuro niya si Gugifang at sinabi, Gugifang, wala ka na bang hiya?
Lahat sa baryo alam kung anong klaseng tao ang anak mo, si Shili. Palihim siyang sumunod kay Yun mo sa bundok. Alam mo sa sarili mo kung ano ang balak mo. Nataamaan si Gugifang sa sinabi. Nagalit siya. Ikaw na haliparot ka. Magkasalo sa isang lalaki ang magkapatid. Tapos ako pa ang sinasabi mo. Kinuha ni Mikay ang walis sa may pinto at sasapakin na sana siya. Pinigilan ko siya. Sabi kay Gugifang. Walang karne. Kung hindi ka sang-ayon, magsumbong ka sa pinuno ng baryo. Ngayon, lumayas ka sa bahay ko. Nagulat si Gugifang sa malamig kong tingin. At umatras siya ng 2 hakbang. Pero sa salita, hindi siya nagpatalo. Hintayin mo ako, Yun mo. Hindi pa ito tapos. Pagkasabi nito, umalis sila habang nagmumura. Isinara ko ang pinto. Naiiyak na si Mikay sa galit. Bakit? Bakit nila tayo inaapi ng ganyan? Hinaplos ko ang balikat niya. Huwag mo silang pansinin. Kapag pinansin mo ang mga ganyan, mas lalo silang lumalakas. Nakatayo si Liuruyan sa sulok. Namumula rin ang mga mata niya. Bayaw, kasalanan ko. Kung hindi dahil sa akin. Hindi pag-uusapan ng mga tao sa baryo ang tungkol sa inyo. Lumapit ako, at hinaplos ang buhok niya. Hindi mo kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa lahat ng bagay. Nanginginig si Liuruyan. At tumingala siya sa akin. Luha ang bumuhos sa kanyang pisngi. Binawi ko ang aking kamay. Bahagya akong umubo dahil sa hiya. Huwag na kayong umiyak. Magluto na kayo kung magluluto. Magsunog na kayo kung magsusunog. Ipagpatuloy lang natin ang buhay gaya ng dati. Pinunasan ni Mikay ang kanyang luha. Hinila ko si Liuruyan papasok sa kusina. Umupo ako sa gilid ng kama. Pinanood ko si Xiao Langlan na mahimbing ang tulog. Pero sa isip ko, hindi na tatagal ng ilang araw ang mga pagkain. Bukas, kailangan kong umakyat sa bundok. At kailangan kong lumayo pa. Halos naubos na ang mga hayop sa paligid. Malalaking bagay lang ang makikita sa malalim na bundok. Sa gabi, hindi ako makatulog, pabalik-balik. Nakahiga si Mikay sa tabi ko. Mahinang nagtanong, ano ang iniisip mo? Bukas, plano kong pumasok sa malalim na bundok. Katahimikan ni Mikay saglit. Delikado ba? Medyo. Pero kailangan kong pumunta. Hindi na tatagal ang mga gamit sa bahay. Lumapit sa akin si Mikay. Kung gayon, mangako ka sa akin. Mag-ingat ka. Okay lang kung hindi ka makahuli ng hayop. Sana'y makauwi siya ng ligtas. Tumugon ako ng isen. Sa kabila ng pader, hindi rin natutulog si Liuruyan. Kinagat niya ang kanyang labi. Itinago ang mukha sa kumot. At tahimik na nagdasal. Bago pa man sumikat ang araw kinabukasan. Bumangon ako. Inayos ko ang mga gamit ko. Baril. Kutsilyo. Pagkain. Boat ng tubig. Naglagay pa ako ng ilang bala sa bulsa ko. Nagpakulo si Mikay ng isang mangkok ng lugaw para sa akin. May ilang piraso ng karne ng lobo sa loob. Kumain ka na. Kapag nabusog ka, magkakaroon ka ng lakas. Natapos ko ito sa ilang subo. Tumayo ako at lumabas. Sinamahan ako ni Mikay hanggang sa 1-0. Tumayo na rin si Liuruyan. Nakatayo siya sa likod ng kanyang ate. Nahihiyang nakatingin sa akin. Kumaway ako sa kanila. Umuwi na kayo. Babalik ako. Pumunta muna ako sa bahay ni Oldly. Si Oldly ay naglilinis ng baril sa bakuran. Nang makita akong dumating, nagtanong, aakyat pa tayo sa bundok ngayon? Tumango ako. Gusto kong pumasok pa sa mas malalim. Nag-isip sandali sila uli. Sasama ako sa iyo. Sabi ko, hindi na kailangan. Mas madali para sa akin kung mag-isa ako. Tumingin sa akin si Lolo Lee. Hindi na siya nagpumilit. Sabi lang niya, dalhin mo na ang baril na iyan. Sapat ba ang mga bala? Tinapik ko ang aking bulsa. Lumabas si Li Weiping ng bahay. Halos inaantok pa. Yun mo, aakyat ka sa bundok. Hintayin mo ako. Sasama rin ako. Pinigilan siya ni Old Lee. Manatili ka muna sa bahay. Tulungan mo akong ayusin ang bubong. Nag-alala si Li Weiping. Sinigawan siya ni Old Lee. Napaupo na lang si Li Weiping. Umiti ako kay Li Weiping. Susunod dadalhin kita. Susunod dadalhin kita. Pagkasabi ko, lumabas ako ng baryo dala ang baril. Hindi ako dumaan sa dati kong daan. Sa halip, nilibot ko ang kabilang bahagi ng bundok. Mas matarik ang lupain dito. Mas makapal din ang snow. Pero dahil mahirap daanan, kakaunti lang ang pumupunta. Mas marami siguro ang mahuhuli. Pagkalakad ng mga 1 oras, mas lumalago ang mga puno sa paligid. Nagsimulang lumitaw ang mga bakas ng iba't ibang hayop sa snow. May bakas ng kuneho. May mga pheasant. Mayroon ding hindi ko matukoy kung ano. Pinabagal ko ang aking hakbang. Maingat kong pinagmamasdan ang paligid. Mga ilang 10 metro sa unahan. Isang aso ang nakayuko, naghahanap ng makakain sa niebe. Natuwa ako. Bagaman hindi kasing halaga ng usa ang roe deer. Pero magandang huli na rin ito. Dahan-dahan kong inangat ang aking baril. Tinutok ko. Pinindot ko ang gatilyo. Isang putok. Bumagsak ang spore. Mabilis akong lumapit. Hinugot ko ang aking kutsilyo at tinapos ito. Siguraduhing patay na ito. Nakahinga na rin ako ng maluwag. Ang asong ito ay mga 22 hanggang 23 kilo. Sapat na ito para sa pamilya sa loob ng ilang panahon. Tatalian ko ang mga spore at isasabit sa likod ko. Magpapatuloy ako sa paglalakad papasok. Naglakad pa ako ng kaunti. Bigla akong nakaamoy ng bahid ng dugo. Mabango. Hindi tulad ng sa maliliit na hayop. Naging alerto ako. Sinundan ko ang amoy. Tinabing ko ang mga halaman. Napasigaw ako sa nakita ko. Isang malaking baboy ramo ang nakahiga sa dugo. Patay na ito. Pero hindi ito nabaril, kundi kinagat ng kung ano. May ilang malalalim na sugat sa lid. Malaking bahagi ng laman ang napunit. Lumuhod ako para tingnan ang mga sugat. Nanlamig ang aking pakiramdam. Isang oso. Isang oso na kayang pumatay ng isang adultong baboy ramo.
Malaki talaga. Tumayo ako. Tumingin sa paligid. May bakas ng paa ng oso sa niebe. Mas malaki pa sa palad ko. Ang mga bakas ay patungo sa kailaliman ng kagubatan. Sa huli, nagpa siya akong huwag nang ituloy. Ang mga oso. Makapal ang balat. Parang kiliti lang ang tama ng shotgun sa akin. Maliban na lang kung tamaan ang mata o puso. Ako ang tiyak na mamamatay. Lumingon ako para umalis. Pero pagkahakbang ko, napatigil ako ulit. Ang baboy na iyon ay hindi bababa sa 200 kilo. Itatapon na lang. Sayang naman. Nagngit-ngit ako. Ibaba ko ang usa sa balikat ko. Lumapit ako sa baboy ramo. Hinugot ko ang aking kutsilyo. Mabilis kong pinutol ang 2 hita. Tapos malaking bahagi ng karne sa likod. Talian mo gamit ang tali na dala mo. Habang naghahanda akong tumayo, may narinig akong mahinang ungol sa likuran ko. Nangatog agad ang mga balahibo ko. Dahan-dahan akong lumingon. Isang itim na oso ang nakatayo mga 10 metro ang layo. Diretso ang tingin ng 2 maliliit na mata nito sa akin. Hawak ko pa rin ang aking kutsilyo. Puno ng dugo ng baboy ang kutsilyo. Umuwol ang itim na oso. Sumugod ito sa akin gamit ang 4 na paa. Ibinitaw ko ang karne sa aking kamay. Tumakbo ako palayo. Narinig ko ang mabigat na yapak ng itim na oso sa likuran ko. Palapit ng palapit. Alam kong hindi ko ito matatakasan. Mabilis na nilibot ng mga mata ang paligid. Nakakita ng isang malaking puno. Makapal ang puno. Mababang mababa ang mga sanga. Mabilis akong tumakbo papunta doon. Hinawakan ko ang mga sanga gamit ang 2 kamay. Bigla akong nagbuhat. Nakaakyat ako sa ibabaw. Sumugod ang itim na oso sa puno. Malaking paa ng oso ang tumama sa puno. Nayanig ang mga sanga. Mahigpit akong kumapit sa sanga. Tumingala ako pababa. Sumisigaw ang itim na oso sa akin habang nakatingala. Nasa gilid ng bibig nito ang laway. Sinubukan nitong umakyat sa puno. Pero masyadong makapal ang puno. Nakaakyat lang ito ng 2 hakbang bago dumulas. Sinubukan niya ito ng paulit-ulit. Sa huli, sumuko na ang itim na oso. Umiikot-ikot ito sa ilalim ng puno. Pagkatapos ay bumalik sa bangkay ng baboy ramo. At nagpatuloy sa pagdatingat. Nakaramdam ako ng ginhawa. Doon ko lang napansin na basa na pala ng pawis ang likod ng damit ko. Naghintay ako ng halos kalahating oras. Busog na ang itim na oso. Dala ang natirang bangkay ng baboy ramo, dahan-dahan itong umalis. Bumaba ako mula sa puno. Pinulot ko ang karne na itinapon ko kanina. Nakita ko ulit ang usa. Tumakbo ako pababa ng bundok nang hindi lumingon. Pagbalik namin sa baryo, madilim na ang paligid. Naghihintay si Mikay sa pasukan. Nakita niya ako sa malayo. Tumakbo siya papalapit. Yun mo, nang makarating siya sa akin. Nakita niya ang dugo sa katawan ko. Nawalan siya ng kulay ng mukha. Nasugatan ka. Nasugatan ka ba? Umiling ako. Hindi ko dugo yan. Nakahinga naman ng maluwag si Mikay. Pagkatapos ay nakita niya ang mga kabute at 2 malaking piraso ng karne ng baboy sa aking likuran. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito, ang dami nito. Tumawa ako. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pag-uwi sa bahay, nakita ni Liuruyan ang napakaraming karne. At hindi rin siya makapagsalita sa pagkamangha. Ibaba ko ang mga gamit. Umupo ako sa higaan. Doon ko lang naramdaman ang pananakit ng buong katawan ko. Dinalhan ako ni Mikay ng mainit na tubig para punasan ang mukha ko. Habang pinupunasan niya, nagtanong siya. Anong nangyari? Paano ka nakakuha ng ganito karaming karne? Sinabi ko sa kanya ng maikli ang tungkol sa pagtatagpo ko sa oso. Siyempre, hindi ko na sinabi ang detalye na muntik na akong mahabol ng oso. Pagkatapos marinig ni Mikay, takot na sabi niya, huwag ka nang pumunta sa malalim na lugar sa susunod. Masyadong delikado. Tumango lang ako, pero sa isip ko, delikado man. Malaki rin ang naging pakinabang. Itong 2 paa ng baboy ramo at isang usa ay sapat na para sa amin sa loob ng mahigit kalahating buwan. Tahimik na nilinis ni Liuruyan ang karne. Isinampay ito sa lilim at nagpunta sa kusina para magluto. Pagkatapos kumain, humiga ako sa kama at parang nabali ang aking buong katawan. Nakaupo si Mikay sa tabi ko at minamasahe ang aking binti. Bagaman hindi propesyonal ang kanyang pamamaraan, mahalaga ang kanyang pagmamalasakit. Nakapikit ako. Ngunit iniisip ko pa rin ang mga nangyari sa bundok. Ang oso na iyon ay isang panganib. Nalasahan na nito ang baboy ramo. Maaaring lumapit ito sa nayon upang maghanap ng makakain sa hinaharap. Kailangan nating humanap ng paraan para malutas ito. Nag-iisip pa lang ako. Biglang may malakas at mabilis na katok sa pinto sa labas. Bumangon si Mikay para buksan ang pinto. Nakatayo sa labas si Li Weiping. Hinihingal na sinabi niya, nasaan si Yun mo? May nangyari. Pagkarinig ko pa lang, agad akong bumangon mula sa higaan. Anong nangyari? Sabi ni Li Weiping. Dumating ang mga tao mula sa Daju Village. Mga ilang dosena sila. Nakabara sa bungad ng baryo. Sabi nila, ibigay ka namin. Nangunot ang noo ko. Mabilis akong nagbihis. Kinuha ko ang shotgun. Sumunod ako kay Li Weiping palabas. Hinawakan ako ni Mikay. Yun mo, tumingin ako sa kanya. Huwag kang mag-alala, ayos lang. Nakahanay ang isang grupo ng mga tao. May hawak silang mga patpat at piko. Nangunguna ang isang lalaking malaki at matipuno. May balbas sa mukha. Puno ng laman ang mukha. Nakaharap sila ni Lolo Li kasama ang 10 lalaki mula sa nayon. Nagbabanggaan ang 2 panig. Lumapit ako. Mahinang sabi nila Olito. Ang pinuno ng nayon ng Dazu Village. Si Zudabiao. Ay ang kuya ni Zauligo. Tumango ako. Lumakad ako sa unahan. At sinabi kay Zudabiao. May kailangan ka sa akin. Tiningnan ako ni Zudabiao mula ulo hanggang paa. Ikaw si Yun mo. Ako nga. Umuhol si Zudabiao. Sinaktan mo ang kapatid ko kahapon. Paano natin ito ayusin?
Sabi ko, ang kapatid mo ay naglagay ng bitag sa lupain ng aming baryo. At nasugatan ang isa sa amin. Pinakiusapan ko lang siyang tanggalin ang bitag. Siya ang unang nanakit. Sabi ni Zudabiao. Hindi ko pakialam kung sino ang unang nanakit. Sinaktan mo ang kapatid ko. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa akin ngayon. Paano mo ito ipapaliwanag? Itinaas ni Zudabiao ang isang daliri. May dalawang paraan. Magbayad kayo sa amin ng 100 kilo ng bigas. Dagdag pa ang isang baboy. Tapos makakalimutan na natin ito. Nagpaos siya. Naging mabangis ang kanyang tingin. Sisirain namin ang bayang ito. Babalik kami sa iyo. Hayaan mong personal na makipag-ugnayan ang aking kapatid sa iyo. Galit na sabi nila Olito. Zudabiao, huwag mo akong pagmalupitan. Ninisihan ni Zudabiao. Pagmamalupit. Nang binugbog ninyo ang kapatid ko, bakit hindi ninyo sinabing inaapi ninyo siya? Pinigilan ko sila Olito. Tumingin siya kay Zudabiao at sinabi, may balat ng bigas, may balat ng baboy din. Gusto mong sirain ang baryo. Sige, subukan mo. Nanlaki ang mga mata ni Zudabiao. Bata, sa tingin ko gusto mo nang mamatay. Nang iwagayway niya ang kanyang kamay. Isang dosenang tao sa likuran niya ang sabay-sabay na humakbang pasulong. Ang mga lalaki mula sa Taichuan Village ay humawak din ng mahigpit sa kanilang mga hawak. Parehong panig ay handa ng maglaban. Handa na ang lahat. Sa sandaling iyon, itinaas ko ang shotgun. At binaril ko sa ere. Isang malakas na putok. Napatigil silang lahat. Ibaba ko ang baril. Itinutok kay Zudabiao. Dahan-dahan kong sinabi. Isang hakbang pa. Ang susunod na putok ay para sa iyo. Nagbago ang mukha ni Zudabiao. Nagtangka kang bumaril. Subukan mo. Matagal akong tinitigan ni Zudabiao. Sa huli, hindi siya naglakas loob. Sabi niya habang nagingit-ngit. CJ, yun mo, matapang ka. Itatanda ko ang nangyari ngayon. Magkita tayo ulit. Pagkasabi niya, kumaway siya. At umalis kasama ang mga tao, nagmumura. Nang makalayo na sila, nakaramdam ng ginhawa ang mga lalaki sa Taichuan Village. Nagkumpulan sila. Nagsasalita ng sabay-sabay. Tinapik ni Lolo Lee ang balikat ko. Magaling, ibinaba ko ang aking baril. Pero hindi ako panatag. Natakot si Zudabiao ngayon. Pero hindi siya susuko. Babalik din ako balang araw. Pauwi na. Nakatayo sa pintuan sina Mikay at Liu Ruyan. Kinakabahan silang nakatingin sa akin. Ngumiti ako. Ayos na. Umuwi na kayo. Sa gabi, nakahiga ako sa kang. At hindi ako makatulog. Mahinang sabi ni Mikay. Iniis ko pa rin ang tungkol sa Dazu Village. Tumango ako. Sabi ni Mikay, baka. Lipat na tayo ng bahay. Lumipat tayo sa ibang lugar. Malayo sa kanila. Umiling ako. Hindi tayo makakalipat. Sa panahon ngayon, saan pa tayo pupunta? Katahimikan ni Mikay saglit. Paano siksing? Paano na yan? Okay lang. May paraan ako. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa bahay ni Lolo Lee. Nakaupo si Lolo Lee sa kama, naninigarilyo. Nang makita niya akong dumating, inanyayahan niya akong maupo. Diretso na ako. Tito Lee, ang nangyari sa baryo ng Dazu. Hindi pwedeng hayaan na lang. Si Lolo Lee ay napabuntong hininga. Alam ko rin. Pero kakaunti ang tao sa baryo natin. Hindi natin sila kaya. Hindi pwede ang basta na lang na paglalaban. Kailangan natin ng ibang paraan. Tinitingnan ako ni Old Lee. May ideya ka ba? Sabi ko, ang dahilan kung bakit naglalakas loob si Zudabiao na maging bastos, ay dahil marami ang tao sa Dazu Village. Pero may kahinaan din ang kanilang baryo. Umaasa sila sa bundok para mabuhay. Kung kukunin natin ang kanilang hunting grounds, magkakagulo sila. Napakunot noo si Old Lee. Paano natin kukunin? Sabi ko, simula bukas, lahat ng tao sa ating baryo ay aakyat sa bundok. Naglilista sa malapit sa hangganan. Kapag dumating sila, aalisin natin sila. Kung hindi, mangangaso tayo. Sa paglipas ng panahon, hindi na sila makakapaghintay. Sila uli ay nag-isip saglit. Ito ay isang paraan. Ngunit ang Dazu Village ay may maraming tao. Kapag nagsimula na, sabi ko, kaya kailangan may patakaran. Hindi tayo ang unang gagawa. Pero hindi rin tayo dapat matakot. Kung mangahas silang lumampas, sige, bugbugin natin sila ng husto. Saktan natin sila ng malubha minsan o dalawa. Natahimik sila. Tumingin sa akin si Old Lee. Dahan-dahan siyang tumango. CJ, gagawin natin ang sinabi mo. Pupunta ako para magtipon ng mga tao. Nang hapon na iyon, tinipon ni Old Lee ang lahat ng lalaking kaya umakyat sa bundok sa baryo. Kasama ako. 15 tao lahat. Sinabi ni Old Lee ang nangyari. May nag-alinlangan. May nasasabik. May natatakot. Lumapit ako at sinabi, alam kong takot kayo. Pero natatakot akong hindi nito masosolusyonan ang problema. Ang mga tao sa Dazu Village ay nananakot na sa ating pintuan. Kung mapapahiya tayo ngayon, mas lalo pa silang magiging mapang-api sa hinaharap. Sa darating na panahon, huwag mo nang sabihin ang pangangaso. Hindi natin mapoprotektahan kahit ang ating nayon. Nagtinginan ang lahat. Si Li Weiping ang unang tumayo. Ako at si Yun Mo. Mayroon nang nanguna. Ang iba ay sumunod din. Handang sumama. Kinabukasan. Madaling araw pa lang. 15 kami ang umakyat sa bundok. Ayon sa plano, naghiwa-hiwalay kami malapit sa hangganan. At naghanap ng sariling pwesto para magtago. Kami ni Li Weiping ay magkasama. Nagtago kami sa likod ng mga palumpong. Naghintay kami ng mga 1 oras. Narinig namin ang mga yabag sa malayo. Mahinang sabi ni Li Weiping. Ginawa ko ang senyas na manahimik. 3 tao. Mula sa Dazu Village. May dala-dalang baril. At naglalakad ng mayabang papunta sa linya. Papunta sa aming direksyon. Itinaas ko ang aking baril.
at tinutok sa paanan ng unang tao, at pinindot ang gatilyo. Bang! The bullet hit the snow. Snowflakes flew up. The three of them jumped. One of them sat down on the ground. I stood up and shouted, "You crossed the line." Umalis ka na. Nang makita nila ako, nagbago ang kanilang mga mukha. Isa sa kanila ang matigas ang ulo na nagsabi, "Hindi naman sa iyo ang bundok na ito." Bakit naman? Nagpaputok ulit ako. Ang putok na ito ay tumama sa sanga ng puno sa itaas ng kanyang ulo. Biglang naputol ang sanga. Namutla sa takot ang lalaki. Tumakbo siya pabalik habang gumugulong. Sumunod din ang dalawa. Masayang sabi ni Li Weiping. Tumakbo na sila. Huwag kang masyadong magalak. Simula pa lang ito. Tama nga. Sa mga susunod na araw, patuloy na sinusubukan ng mga tao sa Dazhu Village na lumusot. Minsan 2 o 3 sila. Minsan 5 o 6. Lahat sila ay napilitan kaming paalisin. Nagkaroon din ng ilang mga pagtatalo sa panahong ito. Nagkasakitan ang magkabilang panig. May mga nasugatan. Pero mas marami silang napinsala. Sa ika-5 araw, si Zhu Dabiao mismo ang dumating. Dala niya ang mahigit 20 tao. Galit na galit. Kami rin ay nagtipon. 15 tao ang nakalinya. Nakakunot ang noo ni Zhu Dabiao. Yun mo, talaga bang gusto mong sumalungat sa akin? Sabi ko, ikaw ang sumasalungat sa amin. Ang bundok na ito ay may hangganan. Bawat isa sa atin ay sa sarili nating teritoryo. Walang panghihimasok. Kayo ang unang lumampas. Sabi ni Zhu Dabiao, lumalampas ako ngayon. Anong magagawa mo? Itinaas ko ang aking pangangaso. Subukan mo, ngumisi si Zhu Dabiao. Isang baril mo, ilang ang kaya mong patayin? Sabi ko, sapat na ang mapatay ko ang isa. Namutla si Zhu Dabiao. Nakatingin siya sa akin. Sa sandaling iyon, may umalingaw na ungulang oso mula sa malayo. Natigilan silang lahat. Kasunod nito, isa pang tunog. Mas malapit na. Nagbago ang mukha ko. Naku, iyon ang oso. Hindi pa nakaka-react si Zhu Dabiao. Biglang may lumabas na malaking itim na oso mula sa kagubatan sa likuran niya. Diretsong sumugod sa mga tao. Nagkagulo ang lahat. Nagsitakbuhan. Sinampal ng oso ang isang lalaki mula sa Dazhu Village. Sumigaw ang lalaki. Nabahira ng dugo ang damit sa balikat niya. Itinaas ko ang aking baril. Tinutok sa oso. Pero nakita niyang masyadong mabilis itong gumalaw. Hindi niya ito matutukan. Nayanig sa takot si Zhu Dabiao. At tinulungan siyang tumakbo palayo ng 2 tao. Sinunggaban muli ng Blackbear ang isang tao. At kinagat. Nanggigigil akong sumugod. Nang wala pang 10 metro ang layo ko sa Blackbear. Itinaas ko ang baril. Itinutok sa mata nito. Pinindot ko ang gatilyo. Sumablay ang bala. Dumaan sa tainga ng itim na oso. Nasaktan ang itim na oso. Lumingon ito sa akin. Puno ng galit ang 2 maliliit na mata nito. Iniwan niya ang iba. At sumugod sa akin. Tumakbo ako palayo. Hinabol ako ng Blackbear. Pumasok ako sa isang gubat. Ginawa kong panangga ang mga puno. Umiwas ako sa kaliwat kanan. Nahirapan ang Blackbear dahil sa mga puno. Bumagal ito. Pero nakakagulat ang lakas nito. Diretso nitong nabali ang maliliit na puno. Habang tumatakbo ako, nagkakarga ako ng bala sa shotgun. Nanginginig ang mga kamay ko. Nakakarga na. Bigla akong lumingon. Itinaas ko ang baril at nag-target. Hindi lalampas sa 5 metro ang layo ng itim na oso sa akin. Binuksan nito ang kanyang malaking bibig at sumugod. Pinindot ko ang gatilyo. Pumasok ang bala sa bibig nito. Lumabas ito sa likod ng ulo nito. Bumagsak ang malaking katawan ng itim na oso. Nagliparan ang mga snow. Nanginginig ang aking mga tuhod. Umupo siya sa niebe. Hinihingal ng malakas. Si Li Weiping at si Lolo Li ay tumakbo. Nang makita si He Sheng na nakahiga, napatulala sila sa pagkabigla. Dahan-dahan ding lumapit ang iba. Kasama ang mga tao mula sa Dazhu Village. Tinitingnan ni Zhu Dabiao ang bangkay ni He Sheng. Tumingin ka ulit sa akin. May komplikasyon sa tingin. Nakabawi na ako. Tumayo ako. Sinabi ko kay Zhu Dabiao. Ang kita dito. Hatiin natin sa 2 ang ating mga pamilya. Parang pinagsamahan natin ang pagkuha nito. Napatulala si Zhu Dabiao ng ilang sandali. Sa huli ay tumango siya. Sing Chayan. Magkasamang ibinaba ng mga tao mula sa 2 na yon ang itim na oso mula sa bundok. Ang itim na oso ay may bigat na hindi bababa sa 300 kilo. Ang balat lang ng oso ay malaki na ang halaga. Ang karne at mga paa ng oso ay mas bihira pa. Nang hinati ang karne, lumapit sa akin si Zhu Dabiao. At iniabot ang kamay niya. Yung mga nangyari dati. Kasalanan ko nga, Zhu Dabiao. Hinawakan ko ang kamay niya. Tapos na ang nakaraan. Simula ngayon, bawat isa sa ating mga baryo ay kanya-kanya na, walang panghihimasok. Tumango si Zhu Dabiao. Isang salita, isang kasunduan. Mula noon, hindi na muling lumampas sa hangganan ang mga tao sa Dazhu Village. Sa katunayan, mas bumuti pa ang relasyon ng 2 na iyon kaysa dati. At ako naman, dahil sa pagpatay ng oso gamit ang mga kamay, naging tanyag ako sa 10 milya sa paligid. Palapit na ng palapit ang pagtatapos ng taon. At dumarami na rin ang mga pagkain sa bahay. Araw-araw, iba't ibang luto ang ginagawa ni Mikay. At ang kutis ni Liu Ruyan ay gumaganda araw-araw. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng kulay sa mukha. Kapag siya ay tumatawa, nagsasayaw ang kanyang mga mata. Napakaganda. Ika-23 ng ika-12 buwan. Sa araw ng siyao niyan, nakaupo ako sa kang. Pinapanood ko sina Mikay at Liu Ruyan na abala. Ang maliit na lobo ay nakahiga sa paanan ko. Malaki na ito na kasing laki ng isang medyo malaking aso. Pumasok si Mikay na may hawak na isang plato ng dumplings. Kumain ka na. Ang niluto nating karne ay masarap. Talagang mabango. Kumuha ako ng isa at isinubo ko. Talagang masarap.
Nakatayo si Liu Ruyan sa pintuan. Nakatayo si Liu Ruyan sa may pinto. May hawak siyang isang mangkok ng suka. Mahinang sabi niya, "Bayaw." Kinuha ko ang mangkok. Umiti ako sa kanya. "Salamat." Namula si Liu Ruyan. Tumalikod siya at tumakbo. Sinimangutan ako ni Mikay. "Ikaw talaga." Nagkunwari akong hindi ko alam. Anong nangyayari sa akin? Umuwaw si Mikay. Hindi siya nagsalita, pero nakangiti ang mga labi niya. Nagsimulang bumagsak ang mga snow sa labas ng bintana. Mainit sa loob ng bahay. Kumakain ako ng dumplings. Tinitingnan ang bahay na ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang pagtawid sa mundong ito ay baka hindi naman ganoon kasama. Kailangan pa rin nating mamuhay. At saka, mas gaganda pa ang buhay. Kumuha ako ng isang dumpling. Inabot sa bibig ni Mikay. "Tikman mo. Yung ginawa mo." Nagulat si Mikay. Tapos binuksan ang bibig at kumain. Namumula ang pisngi. Sa kabilang pader, narinig ni Liu Ruyan ang ingay dito. Isinubsob niya ang mukha sa kumot. Gabi na. Lalong lumalakas ang pag-ulan ng nyebe. Nagsimula nang umalingaw ang mga hilik sa loob ng bahay. Ang maliit na lobo ay nakahiga sa sulok ng kama. Itinayo nito ang mga tainga at nakinig sa ingay sa labas. Pagkatapos ay muli itong humiga. Nagmulat ng mga mata. Panibagong araw na naman.